Ang tinatawag na halimuyak ng peras, wala nang higit pa sa halimuyak ng tiyahin. Ang unang bagay na ginawa ko matapos maglakbay sa mundo ng kontrabida, ay ang pagwasak sa pinagmulan ng ina ng bida. Sa katunayan, talagang napakaamoy ni Tiyahin Liu. Hindi lamang siya kaibigan ng aking ina, siya rin ang ina ng bida. Pero sa totoo lang, isa rin akong marangal na mandirigma. Lahat ng ito ay kasalanan ng nakasisilaw na sistemang ito. Habang ako ay nalulugmok sa kasiyahan ng pagkakaroon ng sistema, bigla kong narinig ang matamis na boses ng aking ina. Yuner, nakainom si Tiyahin Liu. Bilisan mo, tulungan mo siyang bumalik sa kwarto para magpahinga. Agad akong pumunta sa tabi ni Tiyahin Liu. Maingat kong tinulungan siyang bumangon. Si Tiyahin Liu ay naglalabas ng banayad na halimuyak, na may halong amoy ng alak. Bahagyang namumula ang kanyang mukha. Nakababahala ito ng kaunti. Natukoy ang ina ng anak ng tadhana na si Liu Yunrong. Mangyaring agad na mapasakamay ang host. Kung ang host ay nasa ilalim ng langit, agad itong mapasakamay. Ang pambungad na regalo at gantimpala ng unang misyon ay magiging mas mahalaga. Nang matapos kong pakinggan ang mga utos ng sistema, bigla akong napakunot ng noo. Tumingin ako sa napakagandang ginang sa aking tabi at hindi ko napigilang tumingin muli. Dahil kay Liu Yunrong na talagang napakaganda, lalo na pagkatapos niyang uminom. Ang kanyang mukha ay namumula. Labis na kapansin-pansin. Sistema, anong kabaliwan ito? Ina ng anak ng tadhana. Hindi ba ako ang bida? Host, bobo ka ba? Hindi mo ba tinitingnan ang katayuan mo sa buhay? May kakayahan ka bang maging bida? Sa ganitong katayuan, paano ka magiging bida? Paano pa kaya ang ibang tao? Nang marinig ko ang sinabi ng sistema, napagtanto kong ako ay isang kontrabidang walang kwenta. Nag-isip ako ng kaunti. Nagtanong sa sistema sa aking isipan. Sistema, kung hindi ko matatapos ang misyon na ito, anong magiging resulta? Host, huwag kang magalala. Kung hindi matatapos ang misyon na ito, ang pinakamasama ay maagang mamatay lang. Wala namang masyadong problema. Mangyaring isipin mo ng mabuti. Ano ba yan? Ito ba ay makatawid na usapan? Ano ang ibig sabihin ng maaga lang namatay? Ang buhay ko ay hindi naman buhay. Kahit na hindi ako ang pangunahing tauhan nang dumating ako. Isa pa, ako ay isang kontrabida. Napakamalas naman. Paano ito ibebenta? Tahimik akong nagmumura sa isip ko, pero mabilis din akong tumigil. Tumingin ako sa tabi kay Tita Liu at agad naisip ko ang solusyon. Si Liu Yunrong ay isa sa mga pinuno ng pamilyang Shen, isa sa 4 na prominenteng pamilya ng Demonic Capital. Kahit na siya ay may apelidong Liu, nakapagiging pinuno siya ng pamilyang Shen. Hindi lamang dahil ang kanyang asawa ay dating pinuno. Nang mawala ang kanyang asawa mahigit 10 taon na ang nakalipas, siya ang humalili. Sa simula, hindi pumayag ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pero isang taon pagkatapos, pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang kakayahan na karapat-dapat siya, nang maging pinuno siya ng pamilya. Malaki ang pagunlad ng iba't ibang industriya ng pamilyang Shen. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Shen ay naging mas matatag. At alam ko na mayroon pa siyang isang anak. Pero mahigit 10 taon na ang nakalipas, siya ay nawala kasama ang kanyang asawa. Kaya tuwing nakikita niya ako, naiisip niya ang kanyang sariling anak. Kaya't napakabait niya sa akin. Maaaring sabihin na siya ay sobrang spoiled. Ano man ang gusto ko, ibinibigay niya sa sarili niya. Nang maisip ko ito, bigla akong nagkaroon ng ideya sa isip ko. Maingat kong dinala si Tita Liu pabalik sa kanyang silid. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa kama. Habang handa na akong takpan siya ng kumot, hindi ko sinasadyang napatingin sa kanyang mga paa. Agad kong inalis ang aking tingin. Pinapaalalahanan ng sarili na huwag magkaroon ng hindi tamang mga isip. Bigla, may isang pares ng malambot na kamay ang humawak sa akin. Nagulat ako sa simula. Tumingin ako kay Tita Liu na nakahiga sa kama. Nakita kong siya ay may malabo at malambing na tingin. Tila ito ay dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Nang makita niya ako ng malinaw, sinabi niya ng may malambing na tono at tila nagbibiro. Si Yuner, aking munting kayamanan. Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Anong nangyari? May iniisip ka? Nawala ako sa mga salita sa sandaling iyon. Sa oras na ito, ako'y naguguluhan. Nakatingin sa malabo ang tingin na si Tita Liu sa aking harapan. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Hindi ko alam kung dahil sa nervyos o sa iba pang dahilan. Si Liu Yunrong ay hindi nakakarinig sa akin na nagsasalita ng matagal. Akala niya ay nahihiya ako. Isang kaakit-akit ng ngiti. Ikaw, noong bata ko, gusto kong makasama si Tia Liu. Lumaki na ako, pero pareho pa rin. Habang sinasabi ito, binuksan niya ang kanyang mga bisig. Para bang gusto niyang pumasok ako sa kanyang mga yakap. Nang makita ko ito, ako'y naguguluhan. Ang dalawa ay nagtagal sa ganitong sitwasyon. Si Liu Yunrong ay tila napagod dahil sa pagbukas ng kanyang mga bisig. Siya ay nagtanong na may pagdududa. Bakit ka nakatayo lang dyan? Yuner, bakit ka nakatayo lang? Napagod na ang kamay ni Tia Liu. Bakit hindi ka pa kumilos? Matapos ang ilang sandali, wala pa rin akong ginawa. Yuner, bakit ka nakatayo lang? Nang marinig ko ito, bigla akong nag-isip. Para sa mga palay, para mabuhay ng mas matagal. Susubukan ko ng todo. Sa aking isip, pinapalakas ko ang aking loob. Humiga ako. Sa sandaling humiga ako, niyakap ako ni Tia Liu ng mahinahon. Sa oras na yun, may kaunting kaba sa aking puso. Isang banayad na halimuyak ang umabot sa akin, na nagdulot sa akin ng kaunting pagkalito. Ngunit si Liu Yunrong na humahawak sa akin ay hindi napansin ang aking kakaiba. Marahil ay dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Humiga ako sa mga bisig ni Tia Liu. Nararamdaman ko ang init at kapanatagan. Tumingin sa mahinahong mukha ni Tia Liu. Puno ng damdamin ng aking puso. This line seems incomplete or unclear. Please provide context for accurate translation. Para bang ako'y tumanda ng marami. Sa umaga ng susunod na araw, nagising si Liu Yunrong. Tumingin sa taong yamakap sa kanya. Ngumiti lamang siya. Hindi siya nagbigay ng labis na pansin. Marahil ay sanay na siya sa mga ganitong bagay. At sa oras na ito, ako rin ay nagising. Tumingin sa napakagandang ginang sa aking harapan. Sa sandaling ito, ako'y kinakabahan. Naguguluhan at hindi mapakali. Ikaw, maliit na kaakit-akit. Noong bata pa ako, gusto kong makasama si Tia Liu. Lumaki na pero ganito pa rin. Tumingin siya sa akin na nagising at sinabi, alam kong kailangan kong mag-isip ng paraan. Kung hindi, magkakaroon ng problema kapag nalaman ni Liu Auntie. Hindi ako natatakot na malaman ni Liu Auntie ang nangyari kagabi at magalit sa akin. Kung ganito, ang lahat ng ginawa ko kagabi ay naging kaunti ang kabiguan. Kahit na nakakuha ko ng gantimpala mula sa sistema, mahirap pa ring harapin ang pangunahing tauhan sa hinaharap. Ang kailangan kong gawin ngayon ay magsikap, upang tanggapin ni Liu Auntie ang aking nararamdaman. Agad akong nagkaroon ng ideya sa isip ko. Mahigpit kong niyakap si Liu Auntie. Takot na baka umalis siya.
Tiningnan ako ni Liu Auntie nang may kabaitan. Sinabi niyang hindi siya magagalit dahil sa maliit na bagay na ito. Nakaramdam ako ng pagkakasala sa aking puso, pero hindi ko alam kung paano ito ipahayag. Nang makita niya ang aking itsura, agad na napagtanto ni Liu Yunrong ang isang bagay. Kumuwala siya mula sa aking yakap. Komplikado at mahirap unawain ang kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling yun, narinig niya ang isang malakas na tunog. Pagsabog, tumingin siya sa pinagmulan ng tunog. Nakita niyang pinapalo ko ang aking mukha, habang sinasabi, "Pasensya na, Tia Liu. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung hindi ako naligaw ng landas kagabi, hindi sana ito nangyari. Lahat ng ito ay aking pagkakamali." Tumingin siya sa akin habang ako'y naguguluhan sa aking ginagawa. Labis ang kanyang pagdaramdam. Ako ang kanyang pinalaki. Matagal na niyang itinuturing akong kanyang anak. Nais niyang ipahinto ko ang aking ginagawa. Ngunit nang maisip ang nangyari kagabi, hindi niya alam kung paano ako haharapin. Patuloy akong pinapalo ang aking mukha, habang tahimik na tumingin kay Tia Liu. Nakita kong siya ay nalulumbay. Mas pinilit ko pang paluin ang aking mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, tila may naisip si Liu Yunrong. Tumingin siya sa akin. Ang aking mukha na bahagyang namamaga mula sa aking mga palo. Nakita ang tanawin, labis ang kanyang pagdaramdam. Inabot niya ang aking mga kamay. Tumingin sa aking mga mata at sinabi, "Yuan, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ginawa yun kagabi?" Ako'y nakaramdam ng ginhawa sa aking puso. Kung hindi pinigilan ni Tita Liu ang sarili, na patuloy na gawin ito, nangangahulugang tiyak na siya ay galit sa nangyari kagabi. Ngunit sa sandaling ito, pinigilan niya ang sarili. Nangangahulugang hindi siya masyadong galit, at kaya niyang makipag-usap sa akin ng mahinahon tungkol sa nangyari kagabi. Nahuhulaan ko na dapat may dalawang dahilan. Una, tiyak na ito ay dahil sa kanyang pagkamapagmahal sa akin. Pangalawa, tiyak na alam niya kung gaano kalakas ang aking atraksyon sa mga lalaki. Habang iniisip ang mga ito, tumingin ako sa kanya at sinabi, "Tita Liu, pasensya na. Noong kagabi, nang inakay kita pabalik sa kwarto, nakita ko ang iyong napakagandang mukha. Isang damdamin ng hindi may paliwanag na pagkakabighani ang sumiklab sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit. Habang tinitingnan ng iyong mapulang mga labi, may isang bahagyang kilig sa aking puso. At pagkatapos ay naganap ang mga susunod na pangyayari. Kahit na alam ni Liu Yunrong ang nangyari kagabi, pero nang marinig niyang lumabas ito sa aking bibig, namula pa rin siya. Nag-isip siya ng sandali. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Yuner, pwede bang mangako ka kay Tia Liu ng isang bagay? Tia Liu, sabihin mo, pwede bang mangako ka kay Tia Liu na kalimutan ang nangyari kagabi? Isipin mo na lang na ito ay isang panaginip." Nang marinig ko siyang nagsabi nito, alam kong may pagbabago na. Tumingin ako sa kanya at sinabi, "Ayoko. Kailangan kong tandaan ang bagay na ito. Naisip ko na ito kagabi. Sa buhay na ito, kailangan kong pakasalan si Tia Liu." Nang marinig niya akong sabihin ito, si Liu Yunrong ay hindi agad nakapag-react. Sinabi niya nang may pag-aalala, "Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong Tia Liu, kaibigan ng iyong ina. Hindi labis na sabihin na ako'y kalahating ina mo. At saka, ikaw ay 20 taong gulang pa lamang. Si Tia Liu ay mahigit sa 40 taong gulang na. Sa ilang taon, tatanda na si Tia Liu." Nang marinig ko siyang sabihin ito, muling nakaramdam ako ng ginhawa sa aking puso. Ang isip ni Tia Liu sa sandaling ito ay naligaw na. Basta't sundin ang sarili kong plano, ayos na. Tumingin ako kay Liu Yunrong na tila may gusto pang sabihin. Agad akong lumapit kay Tita Liu. Dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang pisngi. Medyo nagulat si Liu Yunrong. Sa simula, bahagyang umiwas siya. Pero sa kalaunan, tila naramdaman niya ang aking sinseridad. Tigil agad, hindi na gumalaw. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Itinaas ko ang aking ulo. Sa aking mga mata, puno ng damdamin, sinabi ko kay Liu Yunrong, "Tita Liu, wala akong pakialam sa mga sinabi mo. Ikaw ay laging pinakamaganda sa aking puso. At saka, Tita Liu, alam mo ba? Matagal ko nang gustong makasama ka. Pero sa tuwing nakikita-kita, ako'y natatakot. Tita Liu, sa tingin mo ba ako'y isang duwag? Na hindi makapagpahayag sa taong gusto ko? Kung hindi dahil sa nainom ka kagabi, baka hindi ko alam kung kailan ko may papahayag sa'yo." Tumingin siya sa akin ng may malalim na damdamin. Nakikinig sa mga salitang ito. Tumingin sa aking pamilyar at gwapong mukha. Hindi ko alam kung bakit. Ang kanyang puso na tahimik sa loob ng mahigit 10 taon ay biglang tumibok. Pero nang isipin ang kanyang relasyon sa akin, ang kanyang katwiran ay nagbigay daan upang mapigilan ang mga alon sa kanyang puso. "Liu Yunrong, oh Liu Yunrong, ano ba talaga ang iniisip mo kanina? Ito ay anak ng iyong matalik na kaibigan. Isang tao na iyong nakita na lumaki. Paano mo naisip ang ganitong bagay?" Tumingin ako sa nakatas na kilay ni Liu Ai. Alam kong naguguluhan siya sa kanyang puso sa mga sandaling ito. Nagpa siya akong magpursige pa. Tumayo mula sa kanyang tabi. Dahan-dahang pinagsaluhan ang aking pisngi. Sinabi ko na puno ng pagsisisi ang tono, "Liu Ai, Liu Niang, alam kong ako ay nagkamali. Pero talagang ayaw kong mawala ka." Bumalik sa katinoan si Liu Yunrong at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit sa puso. Hinawakan niya ng mahinahon ang aking kamay. Tinanong niya ako ng puno ng pag-aalala, "Yuan, anong ginagawa mo?" Tumingin ako kay Liu Yunrong. Sinabi ko ng taos puso, "Ginang Liu, Tita Liu, gusto ko lang sanang ipaalam sa iyo ang aking desisyon. Talagang gusto kita. Umaasa akong mabibigyan mo ko ng pagkakataon. Alam kong maaaring hindi ito tama, pero para ipaalam sa iyo ang aking tunay na nararamdaman. Wala na akong ibang magagawa." Hinawakan ni Liu Yunrong ang aking kamay. Tumingin siya sa aking namamagang pisngi at sinabi ng may pag-aalala, "Huwag mo na akong saktan, okay?" Tumingin siya habang pinapalo ko ang aking sariling mukha. Nahabag din si Tita Liu sa kanyang puso. "Kung may problema ka, sabihin mo kay Tita Liu, okay? Huwag mong gawin yan sa sarili mo." Tumingin ako sa mga mata ni Liu Yunrong na puno ng lamang. Alam kong sa sandaling ito, kalahati na ng tagumpay ko. Kaya tagad akong bumaba ng boses at sinabi, "Tita Liu, pakiusap, sumangayon ka sa akin, okay? Talagang gusto kita." Labis na naguguluhan si Liu Yunrong sa kanyang puso. Matapos ang nangyari kagabi, ngunit pinakita rin ito sa kanya ang kanyang sarili. Masaya siyang nag-enjoy sa oras na magkasama kaming dalawa. Tumingin siya sa aking namamagang mukha. Parang may kutsili na sumasakit ang puso. Hindi niya alam kung anong dahilan. Tumingin siya sa aking mga mata. At seryosong nagtanong, "Talaga bang gusto mo si Tita Liu?" Narinig ko ang salitang yon. Alam kong dumating na ang pinakamalaking pagkakataon. Habang tumutango, sinabi niya, "Gusto. Tita Liu, talagang gusto kita." Si Liu Yunrong ay nakaramdam lamang sa kanyang sarili sa sandaling ito. Parang isang 17 taong gulang na dalaga. Nakikinig sa batang lalaki na gusto niya na nagpapahayag sa kanya. Ang puso niya ay patuloy na tumitalon.
Parang isang batang USA na naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit ang maliit na lalaking ito sa harap niya ay may ganitong malaking atraksyon sa kanya. Pinigilan ng pag-ugong ng puso. Tumingin siya sa akin at seryosong nagtanong. Hindi mo ba alintanan na si Tita Liu ay mahigit sa 40 taong gulang na babae? Siya ba ay isang babaeng may asawa? Wala akong pakialam sa lahat ng ito. Dahil gusto kita. Tinatanggap ko ang iyong nakaraan. Niyakap ako ni Liu Yunrong ng mahinahon. Sinabi niya ng may lamang. Sige, dahil ikaw ay matatag. Kaya't susundin ka ni Tia Liu mula ngayon. Matapos sabihin ni Liu Yunrong. Nag-init ang kanyang mukha. Parang isang mahiyain na dalaga. Sa oras na ito, labis ang aking kasiyahan. Alam ko ngayon ay nagtagumpay ako. Mula ngayon, hayaan kong tawagin ako ng bida na Itay. Tungkol sa murang ama ng bida. Nawala na siya ng mahigit 10 taon. Ano ang magagawa niya sa akin? Sa pagmamahal ni Tia Liu sa akin. Hayaan kong magsampa siya ng diborsyo sa korte. Siguradong papayag si Tia Liu. Kaya't hindi dapat katakutan ng murang ama ng bida. Kahit na siya ay bumalik. Sa oras na yun, matagal na akong nakalayo sa kanya. Hindi ito dapat pag-isipan. Nang maisip ko ang mga ito, niyakap ko si Tia Liu ng may kasiyahan. Tia Liu, ano ang sinabi mo kanina? Maaari mo bang ulitin? Hindi ko narinig ng maayos kanina. Si Liu Yunrong sa mga sandaling ito ay parabang isang 17 taong gulang na dalaga. Nahihiyang nakasandal sa aking balikat. Iniisip niya ang mga sinabi niya sa akin kanina. Talagang gusto niyang makahanap ng puwang para makapasok. Alam niya ang aking ugali. Kung hindi siya magsasalita, tiyak na magpapatuloy akong magtanong. Kaya't bamulong siya sa aking tainga. Sige na, munting mahal na Yuan. Sa susunod, ano man ang sabihin mo, susundin na ni Tia Liu, tama ba? Tia Liu, talagang gusto kong makasama ka palagi. Habang sinasabi ito, lumapit ako kay Tia Liu. Si Liu Yunrong ay nakangiting nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamang. Sa loob ng ilang sandali, tiningnan ko si Tia Liu na tahimik na natutulog sa tabi ko. Iniwan ko ang isang malambing na halik sa kanyang noo. Pagkatapos ay nagbihis ako at bumaba. Dumating sa ibaba. Nakita kong nakaupo ang ina sa sopa. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Ang ngiting yun ay tila may ibang kahulugan. Umaga, natapos na ng katulong ang almusal. Nang makita ng ina na hindi kami bumababa, kaya tumakyat siya upang tawagin kami. Ngunit natagpuan niyang kami ay natutulog pa. Tumingin ako sa ngiti ng aking ina. Agad akong nakaramdam na parang bumagsak ang langit. Parang alam na ng aking ina ang tungkol sa akin at kay Liu Yunrong. Ano? Balang araw, malalaman din nila ang tungkol sa akin at kay Liu Yunrong. Alam man nila ng maaga o huli, malalaman pa rin nila. Ngayon, alam na nila. Hindi naman ito masamang bagay. Maaaring hindi rin alam ng aking ina. Bahala na siya. Habang iniisip ang mga ito, ngumiti ako sa aking ina. Ay nako, hindi ko inasahan. Lumaki na ang aming milyoner. Sino ang mag-aakalang ang unang sinabi ni Xu Wangsan? Ay nagpatibay sa aking iniisip. Alam na ng aking ina ang tungkol sa akin at kay Liu Yunrong. Nakita kong parang hindi nagalit ang ina. Sa halip, parang may kaunting saya pa siya. Totoong tulad ng iniisip ko, sa sandaling ito ay hindi nagalit si Xu Wangsan. Sa halip, labis siyang masaya. Sila ni Liu Yunrong ay matagal na magkaibigan. Maaaring sabihing parang tunay na magkapatid. At kamakailan, tila may mga galaw ang ilang mga prominenteng pamilya sa Damanag Capital. Sa oras na yun, bawat pamilya ay para sa kanilang sariling interes. Kaya kahit gaano pa sila kaibigan ni Liu Yunrong, ang dalawa para sa interes ng kanilang pamilya, wala silang magagawa kundi maglaban. Ito ang ayaw niyang makita. Ngunit sa sandaling ito, iba na. Bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. Tinatawag niya akong ate. Tinatawag ko siyang manugang. Si Xu Wangsan ay nag-iisip tungkol dito at ngumiti. Parang ang AK na hindi mapigilan. Tiningnan ko ang anyo ng aking ina. Alam kong sa sandaling ito, tiyak na may naisip siyang ideya. Umiling ako at pumunta sa kusina para maghanap ng makakain. Natapos ko ng kumain. Naghanda ako ng isang mangkok ng noodles. Dinala ko ang noodles mula sa kusina, at nakatagpo ko ang aking ina. Ay nako, hindi ko akalain na lumaki na si Yuner. Nag-aalala na siya sa iba, habang tinitingnan ng aking kakaibang ina. Palagi kong nararamdaman na parang hindi ako seryoso sa paglalakbay. Ito ba ang tamang paraan ng pag-unlock? Ngumiti ako, tumingin sa aking ina at sinabi, Manok, huwag mo na akong gawing biro dito, okay? Sige na, agad mo na itong dalhin. Baka lumamig ito at hindi na masarap. Tita Liu Zero, subukan mo ang noodles na niluto ko, masarap ba? Tumingin si Liu Yunrong sa akin at ngumiti. Kinuha niya ang noodles at nagsimulang kumain. Pagkakain niya ng unang subo, nagniningning ang kanyang mga mata habang tinitingnan ako. Nakatagilid lang ako sa tabi at mayabang nang ngumiti. Ang aking tinapay ay masarap. Bigla, narinig ko ang boses ng sistema sa aking isipan. Napansin ng sistemang ito na natapos na ng host ang kanyang misyon. At nag-trigger ng dobleng gantimpala. Gantimpala is Y gantimpala. Isa sa mga ninuno ng mga zombie, si Hao Qing. May antas ng huli ng pagbuo ng enerhiya. Gantimpala 4. Sekreto ng pagsasanay ng katawan ng Diyos at demonyo. Automatikong magpapaunlad hanggang sa kasukdulan. Gantimpala 3. 10 piraso ng longevity pill, beauty pill, at pure essence pill. Matapos tingnan ng mga elixir sa loob ng sistemang espasyo, tumingin ako sa tabi kay Tita Liu na kumakain ng noodles. Napansin ang aking tingin. Tumingin si Tita Liu sa akin na may ngiti. Ang ngiting ito ay puno ng walang katapusang lamang para sa akin. Sandali akong napatitig. Nang makabawi ako, nandyan na si Tita Liu sa harap ko. Yuan, anak, anong nangyari sa iyo kanina? Bakit ka nakatingin kay Tita Liu? Mayroon bang nasa mukha ko? Dahan-dahan kong niyakap si Tita Liu, at bamulong sa kanyang tainga. Tita Liu, ang ganda mo talaga. Gustong gusto ko. Pagkatapos ay dahan-dahan akong humilik sa kanyang pisngi. Kahit na si Liu Yunrong ay mahigit sa 40 taon na. Ngunit habang nakikinig siya sa aking papuri, hindi niya maiiwasang mamula. Tila napakaganda. Nakikita ang ganitong mahiyain na anyo ni Tita Liu. Inilabas ko ang 3 pile doors at iniabot ito sa kanya. Nakita ko ang kanyang pagdududa. Isa-isa kong ipinaliwanag ang mga gamit ng 3 pile doors. Puso, totoo ba ito? Hindi mo naman sinasabi ito para lang pasayahin si Tita Liu, di ba? Tumingin siya sa akin at nagtanong na may pagdududa. Hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil sa sobrang kamangha-mangha ng aking sinabi tungkol sa pile doors. Lahat ng babae ay nagnanais na manatiling bata, lalo na sa kanyang kasalukuyang edad, habang unti-unting bumabagsak ang kanyang balat. Dati ay maayos pa. Ngunit ngayon, matapos ang pagbabago sa aming relasyon, ito ang ayaw niyang makita. Tita Liu, syempre, totoo ito. Nakikita ang aking seryosong mga mata.
Kinuha ni Liu Yunrong ang Payaldores at nilunok ito. Sa simula, hindi pa masyadong halata ang epekto. Pero pagkatapos ng mahigit 10 minuto, pareho silang nakakaamoy ng masangsang na amoy. Sa oras na yun, bigla akong naisip, ang Guofu Jing Soidan ay maaaring alisin ang mga dumi sa loob ng katawan. Napansin ni Liu Yunrong ang nasa kanyang kamay. Isang itim na malagkit na bagay na lumabas. Nagulat siya dito. Yuan, tingnan mo, ano ito sa kamay ko? Itinaas ni Liu Yunrong ang kanyang kamay. Sabi niya sa akin nang may kaunting kaba. Mahinahon kong niyakap siya. Sinyasan ko siya na huwag mag-alala. Matiyag ang ipinaliwanag ko sa kanya. Matapos kong ipaliwanag, naunawaan din niya ang nasa kanyang kamay. Ito ay mga dumi na nailabas mula sa katawan. Leoniyang, samantalahin ang pagkakataong maligo. Kasabay nito, linisin ang mga dumi sa katawan. Nang marinig niya ang sinabi ko, kumuha siya ng ilang damit at naglakad patungo sa banyo. Bigla na lang tumunog ang aking cellphone. Binuksan ko ang cellphone at nakita ang mensahe mula sa tao na nakalagay ang pangalan na Lao Deng. Magandang araw. Sandali lang, darating ako sa iyo. May kailangan. Tinitingnan ng balitang ito. Hindi ko ba alam kung sino ang nagpadala ng mensahe. Wala nang iba kundi ang aking murang ama. Nang mga sandaling yun, si Liu Yunrong ay lumabas na mula sa banyo. Masaya siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Tumingala ako at nakita siyang papalapit ng dahan-dahan. Papalapit sa akin si Tia Liu. Parang nagbago ng tao si Tia Liu sa mga sandaling ito. Parang nagkaroon siya ng bagong buhay sa mga sandaling ito. Hindi na siya katulad ng kanina. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa ngayon, lahat ay puno ng tiwala at kagandahan. Kung ito ay sakali, tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng maraming lalaki. Kahit na ang sariling asawa ay nandoon, tiyak na mag-iistil ng sulyap. Si Tia Liu ay ngumiti at lumapit sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong yakapin siya. Siya ay napasigaw. Tumingin ako sa kanyang mga mapupulang labi. Puno ng paibig ang puso. Dahan-dahang humili. Siya ay nakagawa lamang ng mga ungol. Hindi ko alam kung gaano katagal. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ng napakaganda sa aking mga bisig. Na si Tita Liu na puno ng pagmamahal. Hindi ko namamalayan na umabot na ng alauna ng hapon. Ibinigay ko ang 3 Payaldores kay Tita Liu. Upang ibigay ito sa kanyang ina. Kasabay nito, sinabi ko kay Tita Liu na alam na ng kanyang ina ang tungkol sa kanilang dalawa. Upang huwag siyang mag-alala. Nakikita kong may kaunting kaba pa si Tita Liu sa kanyang puso. Kaya't sumama na lamang ako kay Tita Liu upang makita ang kanyang ina. Si Xu Wangsan ay nakaupo sa sofa at nakatingin. Ang dalawa ay bumababa mula sa hagdang bato, na nagbibiro. Liu Yunrong, mukhang natagalan kang matulog kagabi. Ngayon ka lang nagising. Alam ni Liu Yunrong na nagbibiro si Xu Wangsan sa kanya. Ang aming relasyon ay nagdulot sa kanya ng kaunting hiya. Hindi ko maiiwasang mamula at sumunod sa likod ko. Tumingin ako sa aking ina at sinabi, Nanay, huwag mo nang gawing biro si Liu. Sige, aking mahal na anak. Nakalimutan ko na ang aking ina dahil sa aking asawa, di ba? Habang sinasabi ito, tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang 2 kamay. Nagsimula siyang magpanggap na umiiyak. Tumingin ako pabalik kay Tia Liu. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti, parehong may kaunting panghihinayang. Lumapit ako sa tabi ng aking ina at umupo. Sige na, nanay, huwag ka nang umiyak. Magluluto ako mamaya ng gabi. Ayos na ba? Nang marinig niya ito, agad na ibinaba ni Xu Wangsan ang kanyang mga kamay. Masayang sinabi, sige, kaya't ito na ang napagkasunduan. Bigla akong nalito. Sa aking alaala, ganito ang aking ina. Minsan sa harap ko, parang isang batang hindi lumalaki. Basta't makasabi lang ako ng ilang magagandang salita, siya ay magiging masaya at masigla. Sa loob ng ilang panahon, nakita kong si Tia Liu ay makakapag-usap na ng normal. Sa kanyang ina, tumayo ako at naghanda ng umalis. Sa katunayan, nagpadala pa ng mensahe ang ama ko sa akin kaninang umaga. Pinapanti niya ako sa kanya. Yuan, anak, saan ka pupunta? Tumingin ang 2 babae habang ako'y tumatayo. Sabay-sabay silang nagtanong. Pupunta ako sa tatay ko. May mga bagay siyang gustong pag-usapan sa akin. Magpatuloy kayo sa pag-uusap. Sabi ko habang dahan-dahan akong umalis. Ngunit nang makarating ako sa pintuan, bigla kong narinig ang boses ng aking ina mula sa likuran. Yunrong, mula ngayon, tayo'y may kanya-kanyang usapan. Tawagin mo akong nanay. Tatawagin kita na kapatid. Nang marinig ko ang mga salitang ito, napangiti na lang ako sa kawalang magawa. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Tungkol sa aking kakaibang ina, hindi ko alam kung ano ang iisipin. Tungkol dito, lumapit ako sa aking ama at nagtanong, Itay, sinabi mo sa akin kaninang umaga na may mga bagay kang gustong pag-usapan. Kumuha si Tang Taiyangzo ng isang bagay mula sa drawer. Tingnan mo ito. Kinuha ko ito sa aking pagkamausisa at tiningnan. Napaka-valuable nito. Anong kabaliwan nito? Kasulatan ng kasal. Ito ba ay hindi para sa pagbisita upang magalok ng kasal? Siguradong ito ay ang eksena kung saan ang anak ng tadhana ay nagmamagaling at nagpapahiya. Ito ang kasunduan ng kasal ng ating pamilya, Tang, at ng pamilya Zing ng Haicheng na itinakda nung bata ka pa. Huwag mag-alala. Siguradong ang batang babae mula sa pamilya Zing ay isang napakagandang ginang. Kung hindi sana natin itinatag ang kasal na ito. Si Tang Taiyangzo ay tumingin sa akin habang nakakunutang noo. Nagdagdag siya ng isang pahayag. Ngumiti ako. Tumingin sa kasulatan ng kasal sa aking kamay. Naalis ang mga pagdududa sa aking isipan. Ang ibig mong sabihin ay ako ang dapat magalok ng kasal? Tumango si Tang Taiyangzo. Nako, mukhang talagang ang mayamang binata ay nag-aalok ng kasal. Lumabas na ang pangunahing tauhan para sa eksena ng pagmamagaling at pagpapahiya. Hehe, pero gusto ko ito. Sa aking katayuan sa buhay. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na humamon. Sa isip ko, inilagay ko ang kasulatan ng kasal. Sa oras ng pamamaalam, ibinigay ko ang 3 pirasong elixir sa matandang ito. Mabilis ang paglipas ng panahon. Agad na dumating ang oras ng hapunan. Ako rin ay nagluto ng personal ayon sa kasunduan. Si Tia Liu at ang aking ina ay tumulong sa akin sa tabi. Sa tulong ng 3, nakagawa kami ng isang buong mesa ng pagkain. Sa oras ng pagkain, sinabi ko sa kanila na pupunta ako sa Haicheng bukas. At ibinahagi ko ang bagay na yun sa 2. Kasabay nito, sinabi ko rin ang tungkol sa aking pagpunta upang magalok ng kasal. Tumango si Liu Yunrong pagkatapos marinig yun. Alam niyang hindi ako maaaring magkaroon ng isang babae lamang sa aking buhay. At alam din niyang hindi niya ako maaaring angkinin. Sa mga sandaling yun, naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay. Tumingala siya at tumingin sa akin na nakaupo sa kanyang tabi. Nakita niyang umiti ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal. Kinabukasan ng umaga,
Nagpaalam ako sa aking mga magulang. Naglakad ako patungo sa pribadong eroplano ng pamilya Tang. Hindi dahil ayaw kong makipagpaalam kay Tia Liu, kundi dahil siya ay natutulog pa. Nang makarating ako sa Haicheng, hapon na. Maayos na naihanda ng aking ama ang lahat. Kakababa ko lang mula sa eroplano. Mayroon ng espesyal na sasakyan na kumuha sa akin papuntang Hainan, hotel ng negosyo ng pamilya Tang. Ang bodyguard kong si Wu Ming nakasama ko sa pagkakataong ito. Siya ay isang malakas na mandirigma na may ganap na antas ng Dan. Dapat mong malaman, ang pinakamataas na antas ng martial arts sa Hainan ay nasa simula ng Dan. Kahit na may mga dalubhasang may ganap na lakas. Maglakas loob ba siyang saktan ako? Narito ang lakas ng pamilya Tang. Sino mang manghihimasok sa akin, ay tiyak na nag-uusap ng kamatayan. Sa presidential suite ng hotel, tinitingnan ko ang mensahe mula kay Tia Liu sa aking telepono. Hindi man lang sinabi ni Yuner na aalis siya kay Tia Liu. Hehe, hindi ko naman gustong istorbohin si Tia Liu sa kanyang pahinga. Wala akong pakialam. Kailangan kong magpatawad sa susunod na pagbalik. Tinitingnan ko ang mga salita ni Tia Liu na parang isang batang babae. Ngumiti ako at ibinaba ang telepono. Matapos tingnan ng oras, lumabas ako kasama si Wu Ming para maglibang. Sa umaga ng susunod na araw, ang pamilya Chen ay talagang masigla. Lahat ng kilalang tao sa Hainan ay narito. Hindi nakaligtas sa mga tao mula sa iba pang 3 pamilya. Matapos lahat, ito ay kasunduan ng pamilya ng Tang sa Demonic Capital. Matanda, dumating na si Young Master Tang. Isang tagapaglingkod mula sa pamilya Chen ang pumasok at sumigaw. Narinig ng mga tao sa paligid ang mga salitang yun. Isa-isa silang tumayo at naglakad patungo sa labas ng pinto. Agad na pinapanti ni Zing Yuanshan ng kanyang anak na babae upang salubungin. Sa harap ng pintuan ng pamilya Zing, tumingin si Zing Yuanshan sa convoy na hindi kalayuan. Bigla siyang naging nervyoso. Ngunit si Zing Shishuan na nakatayo sa kanyang tabi ay tila medyo naiinip. Hindi naman sila tao mula sa pamilya Tang sa Demonic Capital. Ano bang kahalagahan nito? Narinig ni Zing Yuanshan ng kanyang anak na bumubulong. Pinagsalitaan niya ito sa kanyang ulo. Bakit mo ako sinaktan? Hindi siya pinansin ni Zing Yuanshan. Sa halip, agad siyang lumapit ng may kasigasigan upang salubungin ako. Matapos ang ilang palitan ng bati, pumasok ako sa ancestral home ng pamilya Zing sa gitna ng kanilang pagsalubong. Pumasok sa ancestral home. Umupo kami ni Zing Yuanshan sa pangunahing upuan. Inilagay ni Zing Yuanshan si Zing Shishuan sa tabi ko. Tumingin ako sa paligid. Nakakita ako ng isang binata sa isang sulok. Nakauniforme siya ng mga bodyguard ng Zing. Ang kanyang aura ay tahimik. Nagbibigay ito ng pakiramdam na siya ay mahirap unawain. Bakit ko siya napansin? Pangunahing dahilan ay hindi siya bagay sa mga tao sa paligid. Ang iba ay masayang nag-uusap. Siya lamang ang nakatayo sa sulok na tahimik. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa direksyon ko. Habang naguguluhan ako sa pagkatao ng binatang ito, narinig ko ang boses ng sistema sa aking isipan. Nakita ang anak ng tadhana na si Lu Chen. Hindi ko akalain na siya ay isang anak ng tadhana. Kung gayon, hindi siya dapat nakatingin sa akin. Sa halip, nakatingin siya kay Chizuan sa tabi ko. Nang maisip ko ito, tumingin ako kay Zing Shishuan. Nakita kong tinitingnan niya ako gamit ang kanyang mga mata. Ngumiti ako sa kanya. Nang makita niya akong ngumiti, ibinalik ang tingin. Iniwas ang tingin. Ngumiti ako. Tinitigin siya. Napakaganda ni Zing Shishuan. Maputi ang balat parang nyebe. Sa magandang mukha, mapangalina ang mga mata. Bahagyang nakataas ang sulok ng labi. May konting kakulaitan at pangakit. Maganda ang hubog ng katawan. Isang puting gown ang perpektong nagbigay diin sa kanyang kurba. Ibinalik ko ang tingin. Nagtanong sa isip ko sa sistema. Sistema, anong nangyayari kay Lu Chen? Sabihin mo sa akin. Si Lu Chen ang pangunahing tauhan mula sa bundok. Dumating siya sa pamilya Zing bilang bodyguard ni Zing Shishuan 1 linggo na ang nakalipas. Ngayon ay nasa huling yugto ng lihim na lakas ng martial arts. Ang kanyang sinasanay na diskarte ay ang Yin Yang Fusion Technique. Isinara ko ang sistema. Tumingin ako kay Lu Chen sa sulok. Ngumiti ako sa kanya. Napansin din ito ni Lu Chen. Ngumiti siya sa akin. Pero agad siyang nag-ingat. Sa kanyang isipan, ako na galing sa malaking pamilya ay isang spoiled rich kid. Anong dapat ikatakot? Gumawa pa siya ng senadorya sa akin. Sa tingin niya, napakaastig niya. Sa katunayan, lumaki siya sa tabi ng kanyang guro na nag-aaral ng martial arts. Ngayon, nasa huling yugto na siya ng kanyang lakas. Siya ay talagang henyo sa mga henyo. Nang maisip ito, tumingin siya sa akin na nakaupo sa pangunahing upuan. Ngunit nakita niyang nakikipag-usap ako kay Zing Shishuan. Medyo malayo. Hindi niya marinig kung ano ang sinasabi namin. Ngunit nakita niyang ningiti sa mukha ni Zing Shishuan. Maliwanag na masaya kami sa pag-uusap. Si Zing Yuanshan ay natuwa na nakikipag-usap ako sa kanyang anak na babae. Naging masaya siya sa kanyang puso. Tumayo siya at malakas na sinabi sa lahat. Alam ng lahat na narito. Ngayon ay ang araw na si Tang Yuan mula sa pamilyang Tang ay dumating. Upang magalok ng kasal kay Zing Shishuan. Bilang ama ni Shishuan, labis akong masaya. Pagkatapos niyang sabihin ito, lumiko siya at tinanong ang kanyang anak na babae. Shishuan, sumasang-ayon ka ba sa kasal kay Tang Yuan? Tumingin si Zing Shishuan sa puno ng pag-asa na mata ng kanyang ama. At tumingin din siya sa iba pang mga miyembro ng pamilya Zing. Ito ay tingin ng pag-asa na siya ay sumangayon. Alam niya na basta't siya ay sumangayon. Ang katayuan ng pamilya Zing sa Haicheng ay tiyak na magiging mas mataas. Ang lakas ng pamilya Zing ay magiging mas malakas sa tulong ng pamilya Tang. Pero ayaw niya namang agad na makipagkasunduan sa akin. Tumingin siya sa akin na nakaupo sa tabi at nakangiti sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na siya ay nag-aalinlangan. Isang malakas at matibay na boses ang umabot sa bulwagan. Shishuan, basta't ayaw mo, walang makakapilit sa iyo. Si Lu Chen ay lumabas mula sa sulok. Tumingin siya kay Zing Shishuan at nagsabi. Ang lahat ay tumingin sa taong nagsasalita. Shishuan, halika, dadalhin kita. Muli siyang nagsalita. At iniunat ang kanyang kanang kamay kay Zing Shishuan. Nakita ng lahat ang eksenang ito. Nag-usap-usap ang lahat ng tahimik. Sino ang taong ito? Hindi ko alam. Siguro ay isang tao na bigla na lang sumulpot. Mukhang ito ay bodyguard ni Ginang. Zing, talagang parang pula ka na gustong kumain ng karne ng swan. Parang nababaliw ka na ba? Hindi pinapansin ni Lu Chen ang mga usaping ito. Matindi ang tingin niya kay Zing Shishuan. Nakaupo si Zing Shishuan at tinitingnan ng tiwala ni Lu Chen. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Para bang nakatagpo siya ng kanyang tadhana. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Unti-unting lumapit siya kay Lu Chen. Nakita ng sistema ang bida na si Zing Shishuan. Kasalukuyang inaayos ng tadhana. Pakiusap, itigil ng host.
Narinig ang paalala ng sistema. Medyo naguguluhan ako. Anong kayamanan nito? Tadhana ng buhay. Bago pa ako makagalaw, narinig ang sigaw ni Jing Yunshan. Nasaan ang mga bodyguard? Itapon niyo ang batang yun. Tumayo si Jing Yunshan at itinulak ang mesa. Sumigaw siya kay Lu Chen. Pagkatapos niyang magsalita, nag-alala siyang tumingin sa akin. Pero nakaupo lang ako. Walang anumang aksyon. Para akong nanonood ng palabas. Nagdulot ito ng panghihina sa kanya. Narinig ng mga bodyguard sa mansyon ang sinabi ng amo. Agad na may mga taong pumilibot kay Lu Chen. Naghahanda silang tingnan siya. Tiningnan ko ang mga bodyguard na yon. Umiling. Ang mga bodyguard na ito ay mga retiradong espesyal na sundalo sa pinakamataas. At hindi naman nag-aral ng martial arts. Sa harap ni Lu Chen na nasa huli ng antas ng lihim na lakas. Para silang mga hipon at alimango na nagkakasama. Mag-ingat ka, Lu Chen. Samahan mo siya, mag-ingat. Hindi alam ni Jing Shishuan kung bakit siya nakapagsalita kay Lu Liu. Tumingin si Lu Chen sa akin. Bahagyang umikot ang sulok ng kanyang labi. Nakatayo lang siya sa kanyang kinaroroonan. Nakatingin sa mga bodyguard na papalapit sa kanya. Halika. Sa kanyang pananaw. Ito ay wala kundi dagdag sa kanyang palabas. Ang mga bodyguard ng pamilya Jing ay nakatingin sa kanya na nagbubulungan. Mas lalo silang nagalit. Kinuha ang bateryang pangsuntok at tumakbo papunta sa kanya. Ngunit hindi pa sila nakakariyak. Lahat sila ay naneutralize ni Lu Chen sa isang galaw. Isa-isa silang bumagsak sa lupa na sumisigaw sa sakit. Ang iba pang tatlong pinuno ng pamilya ay napahinga ng malalim nang makita ito. Hindi akalain na ang taong ito ay nasa huli ng antas ng lihim na lakas. Nakita ni Lu Chen ang pagkabigla ng lahat. Nagbigay siya sa akin ng nakakainsultong ngiti. Tumungo ako patungo kay Jing Shishuan. Pinanood ng lahat habang unti-unting lumalapit siya kay Jing Shishuan. Lumingon sila sa akin na nakaupo sa pangunahing upuan. Nakita nilang kalmado akong nakatingin. Para akong isang tagamasid. Si Tang Yuan mula sa pamilyang Tang. Sa harap ko, isa lamang siyang maliit na tauhan. Sabi sa akin ni Lu Chen. Haha, totoo namang hindi ka anong kahanga-hanga si Tang Yuan. Pero sa harap ko, isa kang payaso. Malakas ba ang iyong kakayahan sa huli? Habang sinasabi ko ito, tumayo ako mula sa aking upuan. Tumungo ako patungo kay Lu Chen. Ang mga naroroon ay hindi nag-isip ng kahit ano habang ako'y lumalapit. Tanging si Lu Chen lamang ang nakakaalam na sa bawat hakbang ko, ang kanyang puso ay nanginginig. Sa kanyang mga mata, sa bawat hakbang ko, ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay bahagyang bumabagsak. Sa bawat hakbang, may isang lungkot na nabubuo. Ang tunog ng aking mga hakbang ay pumasok sa kanyang isipan. Bawat tunog ay parang tumatapak sa kanyang puso. Biglang nagkaroon ng isang imahe sa kanyang isipan. Sa imahe, hawak ko ang kanyang leeg gamit ang isang kamay. Para akong humahawak ng isang langgam. Ngayon, nakatingin siya sa akin. Para bang tinitingnan ng isang demonyo na papalapit sa kanya. Wala siyang naiisip na kahit anong pagtutol. Habang ako'y lumalapit, unti-unting nanghihina ang kanyang mga binti. Nang makarating ako sa kanyang harapan, ang kanyang mga binti ay nanghina at siya'y lumuhod. Malakas ba ang kanyang lihim na lakas sa huli? Sabi ko lang kanina, ikaw ay isang clown sa aking harapan. Kanina, hindi siya kumilos. Gusto ko lang makita kung ano ang kaya mong ipakita. Hindi ko inasahan na lalampas ka pa sa hangganan. Habang sinasabi ko ito, lumuhod ako at pinatpat ang mukha ni Lu Chen. Ang iba ay namangha sa nakita nilang eksena. Kanina, si Lu Chen ay agad na. Napasuko ang 15 bodyguard na may lihim na lakas. Hindi ko inasahan na wala siyang pagkakataon na makapagpahayag ng pagtutol sa aking harapan. Tinitigan ko si Lu Chen na may nakatulalang tingin sa unahan. Umiling siya. Tumayo mula sa lupa. Lumiko at naglakad patungo kay Jing Shishuan. Lumiko at naglakad patungo kay Yang Qi. Nakatingin si Jing Shishuan habang papalapit ako. Bumilis ang tibok ng puso. Hindi ko alam kung ito ay kaba o takot. Lumapit ako sa harap niya. Ngumiti ako sa kanya. Nakatingin siya sa ngiti ko at medyo natatakot. Napakaganda ni Jing Shishuan. Talagang kahanga-hanga ang panganay na babae ng Jing. Dahil mayroon na siyang taong gusto. Bakit hindi siya pumunta sa pamilya Tang para bawiin ang kasunduan? Sa halip, ginawa pa niya ito nang dumating ako para mag-alok ng kasal. Gusto ba niyang mapahiya ang pamilya Tang? O gusto niyang maging tanyag ang pamilya Jing sa Haicheng? O gusto niyang makipag-ugnayan sa pamilya Tang? Gamitin ang mga yaman ng pamilya Tang. At pagkatapos ay sakta ng pamilya Tang, habang nakikinig sa aking matalas na mga salita, si Jing Shishuan ay hindi makahanap ng masabing pangontra. Agad siyang umatras. Pero ako ay patuloy na lumalapit. Wala siyang masisilungan. Ang mga tao sa paligid ay hindi makapaghinga sa nakita. Takot na matukso sa palabas. Ngunit habang hindi napapansin ng lahat, ang tingin ni Lu Chen ay hindi namulat. Nakatingin siya sa akin habang pinipiga ang kamao at bumangon mula sa lupa. Paano ako matatalo? Isa lang siyang spoiled na mayaman. Tiyak na ilusyon lang yun kanina. Napilit kong mapatamo si Jing Shishuan sa lupa. Nakatingin siya sa akin habang papalapit ako at natatakot na umatras. Pero nasa likod niya ay pader. Wala na siyang matakbuhan. Nang akala niya ay aatakihin ko siya. Nakita niyang nagbago ang aking mukha. Nagpakita ako sa kanya ng isang ngiti. At iniabot ko ang kamay ko at sinabi, Ginoong Jing, malamig ang lupa. Ba, tutulungan kitang bumangon. Medyo natatakot siyang iniabot ang kamay. Pasensya na. Medyo matalim ang tono ko kanina. Sana hindi ka magalit. Nang sabihin ko ito, tumango si Jing Shishuan na sumusunod. Napansin ko ring tumayo si Lu Chen. At tumingin siya sa direksyong ito. Kaya agad kong niyakap si Jing Shishuan. Yumuko ako at umunan sa kanyang balikat. Bamulong ako sa kanyang tainga. Huwag kang matakot. Hindi ko nakakainin ng sayo. Sa katunayan, may silbi ka pa sa akin. Mamaya, ano man ang gawin ko, huwag kang lalaban. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Nang marinig niya ang sinabi ko, nagtakbuhan si Shishuan. Si Mei ay nataranta. Tumingala ako at nakita si Lu Chen na galit sa akin. Nagpakita siya ng ngiti at nagsabi, umalis na. Kanina, hindi ba maganda ang nakaluhod sa lupa? Hindi ba malamig ang sahig? Gusto kong tumayo at mag-ehersisyo. Tumingin si Lu Chen sa akin na may ngiti. Muli akong kinabahan. Nagbigay ako ng lakas ng loob sa sarili ko. Tiyak na ito ay isang ilusyon. Tumingin siya sa akin at nagsabi, kung may kakayahan ka, makipag-isa ka sa akin. Sige, kung matatalo ka, paano kung putulin ko ang iyong braso? Nang marinig niya ang sinabi ko, medyo nagalinlangan si Lu Chen. Pero nang maisip si Jing Shishuan, muli akong nagbigay ng lakas ng loob sa sarili ko at nagsabi, sige, ano kung matalo ka? Ngumiti ako ng bahagya at nagsabi, HMPH. Pasensya na, hindi ka maaaring manalo. Kung mananalo ka, uuwi na ako ngayon. Hindi ko na istorbohin ang bagay niyo ni Jing Shishuan. Anong balita?
Natuwa si Lu Chen sa kanyang isip. Ganito ang iniisip niya. Agad siyang tumango at pumayag. Tara na. Iniabot ko ang isang kamay at sinabi, ayos lang. Akala mo ba isang kamay lang ang makakapagpanalo sa akin? Hindi. Hindi ko kailangan ng isang kamay para talunin ka. Kahit isang daliri ay hindi kailangan. Iniabot ko ang isang kamay bilang paggalang sa iyo. Ang aking pag-uugali na may paghamak ay nagpasikip sa kamao ni Lu Chen. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin ngunit walang nagsasalita. Lahat ay nag-isip na medyo mayabang ako. Matapos ang lahat, si Lu Chen ay isang mandirigma sa huling yugto ng lihim na lakas. Nang akala ng lahat na matatalo ako dahil sa yabang. Sa oras na ito ay talo sa laban na ito. Ngunit nakita nila ang isang eksena na hindi sila makapaniwala. Nakita nilang humigpit ang kamao ni Lu Chen. Lahat ng lakas ng lihim na lakas ay sumugod sa akin. Ngunit nakayakap ako kay Szechuan at nakatayo sa aking lugar. Nang akala nila ay matatalo na ako, iniabot ko ang isang kamay. Isang sapantalang at naitaboy si Lu Chen. Siya ay nakadapas sa lupa na may kalungkutan. Tingnan mo. Sinabi ko na ang pag-abot ng isang kamay ay paggalang sa iyo. Ngayon alam mo na ba? Dapat na itong matapos. Habang nagsasalita ko, naglalakad ako sa harap ni Lu Chen na nagulat. Sa kanyang mga mata, inilabas ko ang isang paa at tinapakan ang kanyang mukha. Huwag mo rin akong sisihin. Napagkasunduan natin bago ang laban. Kung mananalo ako, putulin ko ang iyong braso. Si Lu Chen ay nalilito sa mga sandaling ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang lakas ko. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga mapaghusga na tingin ng mga tao sa paligid. Pakiramdam niya ay napaka-absurd ng kanyang ginawa kanina. Gusto niyang ilipat ang pako na nakatapak sa kanyang mukha, pero hindi niya magawa. Pakiramdam niya ang pako ay parang isang maliit na bundok, na hindi siya makagalaw. Nararamdaman niya ang sakit sa kanyang kaliwang braso. Tahimik siyang pumikit. Hindi na siya tumingin sa mga ekspresyon ng mga tao sa paligid. Si Xing Szechuan ay nakatayo sa tabi, pinapanood akong putulin ang braso ni Lu Chen. Hindi siya lumapit upang pigilan ako. Sa mga sandaling ito, siya ay gising na. Iniisip ang ginawa niya kanina. May takot sa puso. Nawala ng malay si Lu Chen sa sakit. Nang makita kong nawalan siya ng malay, ibinaba ko ang pako. Tumingin ako kay Xing Yuanshan at sinabi, Ginoong Xing, pakiusap, pakisabihan ng tao na ilabas ang taong ito. Kung hindi, natatakot akong makagambala siya sa inyo. Naalala ni Xing Yuanshan ng eksena kung saan nabali ko ang braso ni Lu Chen. Agad siyang tumango at pinabuhat ang nawalan ng malay na si Lu Chen. Pinanood ko si Lu Chen na binubuhat palabas. Tumingin ako sa mga tao sa paligid. Nakita kong lahat sila ay nagulat na nakatingin sa akin. Hindi ako nagalala at umupo sa aking pwesto. At sinabi ko sa kanila, pasensya na. Naabala ko ang inyong kasiyahan. Magpapaubaya ako ng isang baso. Pagkatapos sabihin yun, inangat ko ang baso at uminom. Nang panahong yun, unti-unti nang nakabawi ang lahat mula sa kanilang pagkagulat. May isang tao na nagsabi, saan? Nang muling bumukas sa mga mata ni Lu Chen. Siya ay itinapon na ng mga bodyguard ng pamilya Xing sa labas. Siya ay bumangon mula sa lupa. Nararamdaman ang aking kaliwang braso na nabali. Tahimik akong nanumpa sa aking isip na kailangan kong maging malakas. Kailangan talagang maging malakas. Lumingon siya sa Xing family. Naglalakad siya patungo sa maliit na eskinita na may pagkalumbay. At sa panig ng Xing family, lalo akong nirerespeto ng mga tao. Isa-isa silang lumapit sa akin upang magbigay ng inumin. Tumango rin ako bilang paggalang. Nasa aking mga bisig si Xing Szechuan. Hindi rin siya naglakas loob na tumanggi. Tahimik siyang nakahiga sa aking mga bisig. Tumingala siya sa akin na masaya at nakikipag-usap sa kanyang ama. Pakiramdam niya ay ako'y napaka-nakakatakot. Napansin ko ang kanyang tingin. Tumingin ako sa kanya. Nakaharap si Xing Szechuan sa aking mga mata. Hindi alam kung dahil sa hiya o takot. Agad niyang itinago ang kanyang ulo sa aking mga bisig. Ngumiti ako at sinabi sa kanya, huwag kang matakot. Basta't susunod ka lang. Hindi kita sasaktan. Isang pagtanggap. Si Lu Chen ay nagtitiis ng matinding sakit. Hindi alam kung gaano nakatagal siya naglalakad. Ang kanyang sugat ay simpleng inisikaso lamang. Patuloy pa ring umagos ang dugo. Siya ay mapatla dahil sa labis na pagdurugo. Kahit na siya ay may kaalaman sa medisina. Ang doktor ay hindi makapagpagaling sa sarili. Kaya't siya ay gumawa lamang ng simpleng lunas. Nang siya ay malapit ng mawala ng malay, nakakita siya ng isang magandang anino sa unahan. Bago pa siya makasigaw, nahulog na siya sa lupa. Isang babae sa malapit ay narinig ang tunog ng pagbagsak ni Lu Chen. Lumingon siya ng isang sulyap. Nang makita ang nakahandusay na si Lu Chen, agad siyang tumakbo papunta. Nagsigaw siya ng ilang beses. Nang hindi siya tumugon, siya ay lumuhad upang tingnan. Nang makita ang sugat sa kanyang kamay, agad siyang tumawag ng ambulansya. Nakabalik na ako mula sa Xing family sa hotel. Si babaeng bida ay bumalik din kasama ko. Ngumiti ako kay Xing Szechuan na nakatayo sa labas ng presidential suite. Pumasok ka. Bakit ka nakatayo sa pintuan? Si Xing Szechuan ay pumasok na may kaunting kaba. Tumingin siya sa paligid ng suite. Hindi ko rin siya pinansin. Kumuha ako ng bote ng red wine at umupo sa harap ng sofa. Binuksan ko ang red wine at naglagay ng isang baso para sa sarili ko. Pagkatapos ay tinanong siya. Sabihin mo kung ano na ang relasyon mo kay Lu Chen. Ibinalik ang tingin ni Aki kay Xing Zuan. Lumakad at umupo sa kabila. Ikinwento ang kanyang karanasan kasama si Lu Chen. Nang marinig ko, ang ibig mong sabihin ay wala kayong dalawa anumang relasyon. Agad siyang tumango. Ayos lang yun. Halika, umupo ka dito. Habang nagsasalita, pinapalo ko ang aking mga hita. Si Xing Szechuan ay biglang namula. Pero hindi siya nagatubili. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Ang takwang ng sapatos ay tumama sa sahig. Tik-tak, tik-tak. Narinig habang siya ay lumalapit sa akin. Namumula ang mukha habang umuupo siya sa aking mga hita. Ang kanyang mga kamay ay kinakabahan at hindi alam kung saan nilalagay. Ngumiti ako. Inabot ko ang aking kamay at niyakap ang kanyang baywang. Hinaila ko siya papalapit sa akin. Si Xing Szechuan ay nagulat sa aking ginawa. Agad siyang humawak sa aking leeg ng may kaba. Nang makabawi, muli siyang nag-alinlangan at tumingin sa akin. Kami magkaugnay mula sa liwanag. Nahihiya siyang ibinaba ang ulo sa aking mga bisig. Naririnig ko siya. Pumapintig. Nang tibok ng puso. Tiyak na naaalala niya ang sandali ng aming pagtitig. Bumibilis ang tibok ng puso. Pero wala akong pakialam sa iniisip niya. Itinaas ko ang kanyang baba gamit ang isang kamay. Tumingin sa kanyang magandang mukha at sinabi, dahil mayroon tayong kasunduan, kaya't ikaw na ang magiging babae ko. Kung malaman kong may nagawa kang hindi tama sa akin, wala nang Xing pamilya. Naiintindihan mo ba? Agad na tumango si Xing Szechuan. Tiyak na alam niya ang lakas ng pamilya Tang. Nais na lumaban.
Batay sa ipinakita kong lakas sa Zing pamilya, kahit anong gawin niyang pagtutol ay walang silbi. Sa halip na magaksaya ng oras, mas mabuti pang sumunod na lang. Baka maaari ko pa siyang tratuhin ng mas mabuti ang Zing pamilya, kahit na ganito ang iniisip niya. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mata. Sa oras na ito, narinig ko ang tunog ng sistema sa aking isipan. Binabati ang Suzu sa pagkapanalo kay Zing Shishuan. Nandito ako kasama si Zing Shishuan na nagmamahalan. Si Lu Chen ay nasa operating table na pinapahirapan ng doktor. Nagbabalik sa buhay matapos ang pagkakaputol ng braso. Kinabukasan ng umaga, nagising ako at tumingin kay Zing Shishuan na natutulog sa tabi ko dahil sa sobrang pagod. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Lumabas ako mula sa banyo matapos ang mahigit 10 minuto. Kinuha ko ang tablet sa mesa at nag-order ng agahan. Matapos mag-order, umupo ako sa sofa. Kinuha ko ang cellphone at tumingin. Muli na namang umingay ang boses ng sistema. Pero, nakakita ng bagong pangunahing babae. Alam ng Suzu. Nagtataka ako. Sistema. Hindi ito nagkamali, di ba? Sinasabi mo lang na may isang ligtas na lumitaw. Hindi mo man lang sinabi ang pangalan. Paano ko siya mahahanap? Pagkatapos kong magsalita, umingay ang sistema. Mangyaring kunin agad ng Suzu ang pangunahing babae na si Shen Mengyao. Pagkatapos sabihin ng sistema, lumabas ang isang larawan sa interface. Tumingin ako sa larawan na may nakakalito na ekspresyon. Kinuha ko ang cellphone at kinuha na ng sistema ng larawan. Wala akong nakuha na kahit anong larawan. Mag-isip ng ibang paraan. Nag-isip ako ng matagal. Tinapak ko ang sarili kong ulo. Napagod na ako. Ako ang tanyag na anak ng pamilyang Tang. Hindi ako basta-basta. Ano bang iniisip ko dito? Nagsalita ako ng mahina. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng mensahe kay Wu Meng. Pakiusap na tulungan niya akong hanapin si Shen Mengyao sa Haicheng. At magpadala ng ilang tao para subaybayan si Lu Chen. Katatapos ko lang magpadala ng mensahe. May kumatok sa pinto ng presidential suite. Lumapit ako at binuksan ang pinto. Pumasok ang waiter na may dalang cart ng pagkain. Inilapag ang almusal sa mesa. Yumuko siya sa akin at umalis na may dalang cart. Tumingin ako sa almusal sa mesa. Tumingin din ako kay Zing Shishuan sa kama. Lumapit ako sa kama at tinawag siyang bumangon para kumain ng almusal. Naabala si Zing Shishuan sa pagtawag ko. Dahan-dahan siyang bumangon at nagbukas ng mata. Nang makita ko, naisip niya ang nangyari kagabi. Bigla siyang namula. Nakita kong gising na siya. Kaya't lumingon ako at naglakad patungo sa mesa. Kinuha ang pagkain at kumain. Tinitigil ni Zing Shishuan ang pagkain sa mesa. Umuungol na rin ang kanyang tiyan. Naalala niyang kumain ng agahan. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ibabang bahagi. Wala siyang nagawa kundi tumitig habang nilalantakan ko yung siopaw sa kamay ko. Lumiko ako at tinanong siya, "Berdi ba? Ayaw mo bang kumain?" Sabi niya, "Maaari mo bang tulungan akong dalhin ng isang mangkok ng lugaw? Hindi ako makagalaw ngayon." Naalala ko na yun ang kanyang unang pagkakataon kagabi. Normal lang ang sakit, kaya't kinuha ko ang isang mangkok ng lugaw. Kumuha ako ng 2 bawsi at naglakad papunta sa kanya. Ibinigay ko ang bawsi sa kanya. Umupo ako sa tabi ng kama at pinanood siyang kumagit ng bawsi. Nag-iwan pa ako ng isang maliit na katsarang lugaw at hinay pa nito. Habang kumakain ng bawsi, palihim akong tinitigan ni Zing Shishuan. Sa isip niya, hindi ba ako magpapakain sa kanya? Ngunit agad niyang pinabulaanan ang ideyang yun. Paano mangyayari yun? Kahit na kagabi ay nagkaroon sila ng ganoong relasyon. Pero sa katunayan, kahapon lang sila nagkita sa unang pagkakataon. Nang siya ay nag-iisip ng mga bagay-bagay, bigla siyang nakarinig na nagsasalita ako. Anong iniisip mo? Sobrang pagod na ng kamay ko sa pagtaas. Kumakain ka ba talaga ng lugaw na ito? Nabalik si Shishuan sa katinoan. Tinitigan ang lugaw na pinapakain ko sa kanya. Medyo hindi siya makapaniwala. Tumingin siya sa akin at nagtanong, "Hey, ikaw ba ang pinapakain ko?" Nabulabog ako. "Nonsense. Pinapakain ko na nga sa'yo. Kung hindi kita pakakainin, kanino pa? Parang nawala ang isip mo kagabi. Gusto mo bang tulungan kita na hanapin ito?" Nang marinig niya ito, mas lalo pang namula ang kanyang mukha. Agad siyang bamuka ng bibig at nilunok ang lugaw. Matapos niyang lunukin ang lugaw, tumingin siya sa akin. Nakita niyang maingat kong hinihipan ang lugaw. Tinitingin niya ako sa aking maingat na anyo. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Pagkalipas ng ilang minuto, ubos na ang lugaw. Tinanong ko siya, "Busog ka na ba?" Tumango siya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Nakita ko ito at tumango. Tumayo ako at lumapit sa sofa. Ilagay ang mangkok sa mesa. Kumuha ulit ng pagkain at kumain. Nakatayo si Zing Shishuan sa kama at pinapanood akong kumain. Sandaling naakit siya. Naalala ang itsura ko habang pinapakain siya ng lugaw. Parang hindi na ako ganoon kitakat. Sa halip, napakamahinahon at gwapo. Pero hindi ko alam ang pagbabago sa puso niya tungkol sa akin. Basta tabala akong kumakain ng sarili kong pagkain. Kahit na malaman ko, hindi ko naman ito masyadong papansinin. Matapos akong mabusog, pinapante ko ang mga tauhan ng hotel para maglinis. Umupo ako sa sofa ng ilang sandali. Tumunog ang cellphone sa mesa. Kinuha ko ito at tiningnan. Mensahe ito mula kay Wu Meng. Sabi niya, "Ginoong Tang, nahanap na. Si Shen Mengyao ay 32 taong gulang ngayong taon. Nagpakasal siya sa edad na 22. May maliit silang kumpanya ng kanyang asawa. Pero namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon siya ang may-ari ng kumpanya. Ang kumpanya niya ay nasa industriya ng renovation. Medyo kilala ito sa high city. Dahil maganda si Shen Mengyao, maraming may-ari ng malalaking kumpanya ang gustong maging kasintahan siya. Wala siyang tinanggap ni isa. Dahil dito, ang kanyang kumpanya ay patuloy na pinipiga ng ilang malalaking kumpanya. At saka, nahanap ko na rin ang lokasyon ni Lu Chen. Siya ay ginagamot sa ospital ng Haicheng. Nagpadala na ako ng tao para bantayan siya. Huwag mag-alala, Tang Xiao. Pagkatapos kong basahin ng balita, nagkaroon ako ng ideya. Nang magbago ang eksena, si Lu Chen ay nagising mula sa kanyang kama sa ospital ng Haicheng. Tumingin sa tanawin sa kanyang harapan. Agad niyang naisip na siya ay nasa ospital. Tumingin sa kanyang kaliwang braso na may plaster. Siya ay nagtatawang mapait sa kanyang isipan. Hindi niya akalain na ganito kalakas si Tang Yuan. Hehe, mukhang talagang kawili-wili ang buhay. Ang mga plano ay hindi kayang makasabay sa mga pagbabago. Akala niya ay madadali niya si Zing Shishuan mula sa aking mga kamay. Hindi niya akalain na mawawalan siya ng braso. Iniisip niya, habang tinitingnan ang paligid. Sa tapat na kama ay may isang matandang lalaki. Sa kaliwa ay may isang batang babae. Wala nang ibang tao sa ibang mga kama. Nang makita ng batang babae na siya ay nagising, agad siyang nagsalita, "Kuya, nagising ka na."
Si Lu Chen ay tumingin sa pinagmula ng boses. Nakita ang maliit na batang babae na nakatitig sa kanya, at itinuro ang sarili. Nagsasalita ka sa akin. Sabi ng maliit na batang babae. Oo nga. Dito, bukod sa kuya, si Lolo na lang ang nandito. Hindi ako nagsasalita sa iyo. Kanino pa ako makakapagsalita? Tumango si Lu Chen. Gets na. At pagkatapos ay siya sa maliit na batang babae. Nakababatang kapatid na babae. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagdala sa akin dito? Umiling ang maliit na batang babae. Nakita ito ni Lu Chen at tumango. Muling nagsalita ang maliit na batang babae. Kahit hindi ko alam kung sino ang nagdala sa kuya. Pero kahapon nakita ko ang isang magandang babae na nakaupo sa tabi ng kama ng kuya at naghintay ng kaunti. Agad na naisip ni Lu Chen ang aninong nakita niya bago siya nawala ng malay kahapon. Sabi niya, Ox, salamat. At pagkatapos ay pinindot ang tawag sa nurse sa tabi ng kama. Pagkalipas ng isang minuto, pumasok ang isang nurse na nasa 20 taong gulang. Agad siyang lumapit sa kama ni Lu Chen upang tanungin ang kalagayan ng katawan. Tapat na sumagot si Lu Chen. Nag-aral siya ng Yin Limit Fusion Technique. Mas mabilis ang pag-recover ng katawan niya kumpara sa karaniwan. Sa pagkakataong ito, nakakapaggalaw na ng kaunti ang braso. Sa ganitong bilis, ilang araw mula ngayon ay makakabawi na siya. Nagulat ang nurse nang makita ang bahagyang paggalaw ng kanyang braso. Hindi siya makapaniwala sa kakayahan ni Lu Chen na makabawi ng ganito. Nakita ni Lu Chen ang pagkagulat ng nurse. Ngumiti siya. Agad niyang naisip kung sino ang nagdala sa kanya kagabi. Sinabi ng nurse na si Shen Mengyao ang nagdala sa kanya. At nagbayad pa si Shen Mengyao ng kanyang mga gastusin sa medisina. Nang marinig ito, naguluhan si Lu Chen. Hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan siya ni Shen Mengyao sa mga gastusin. Nakita ng nurse na siya ay nag-iisip, kaya't ipinaliwanag niya. Huwag kang magalala. Si Shen Mengyao ay isang mabuting tao. Madalas siyang tumulong sa mga nangangailangan. Marahil kagabi, nakita niya kang nahulog, at tinulungan kanya sa tabi ng daan. Tumango si Lu Chen. Nakita ng nurse na wala na siyang problema kaya umalis na siya sa silid. Sa kabilang dako, tinitingnan ko ang mensahe na ipinadala sa akin ni Wu Meng. Tumango siya. Wala pa akong natanggap na zombie ancestor na si Hao Qing sa sistemang espasyo ngayon. Ayon sa aking pagkaunawa sa martial arts. Sa huli ng refinement, kaya kong talunin ang sinumang antas ng martial arts. Malakas ang barahan ni Hao Qing. Basta't hindi ko makatagpo ang pangunahing tauhan ng cultivation. Kaya kong durugin ang sinumang antas ng martial arts. Kahit na makatagpo ako ng pangunahing tauhan ng cultivation. Nag-aral ako ng Immortal Demon Body Refining Technique. Kaya ko ring makipagpalitan ng suntok. Kung mas mataas ang antas, ako'y tatanggap ng suntok. Kung mas mababa ang antas, umaasa akong mapagod ang kalaban sa aking lakas ng katawan. Naalala ko ang laban ko kay Lu Chen kahapon. Sa lakas ng katawan ko lang, kaya kong durugin siya. Ito ay nagbigay sa akin ng malaking pag-asa na mabuhay. Tok tok tok. May kumakatok sa pinto. Nabalik ako sa katinoan at lumakad papunta sa pinto upang buksan ito. Pumasok si Wu Meng at ngumiti habang nagsasalita. Ginoong Tang, naayos na ang lahat. Hindi ko alam kung kailan tayo kikilos. Sabi, hindi nagmamadali. Sa pagkakataong ito, ipapakita lang ang sarili sa harap niya. Agad na tumango si Wu Meng. Tinititigan niya ko. Parang may kakaiba sa akin kumpara sa dati. Pero hindi ko masabi kung ano ang naiiba. Matapos mag-isip ng kaunti, sinabi niya, bukas ng hapon. Sabi ni Wu Meng, sige, bababa na ako para ayusin ito. Pagkatapos sabihin yun, lumingon siya at umalis. Pinanood ko si Wu Meng na umalis. Lumiko ako at naglakad patungo sa bintana. Nakatayo sa harap ng bintana, tinitingnan ang mga mataas na gusali sa labas. Maraming tao sa kalsada. Parang hindi ito totoo. Ha ha ha. Hindi ko akalain na ganito ang pakiramdam pagkatapos ng paglipat. Ngayon, parang ang saya-saya ko. Lahat ng bagay ay tila maganda. Hindi tulad ng dati na abala lang para mabuhay. Iba na ako ngayon. Hindi na kailangan magpakaabala para sa buhay. Kahit na araw-araw ay may banta mula sa anak ng kapalaran. Pero mabuti na lang at mayroon akong sistema na makakapagpabagal sa banta. Bago dumating ang banta, maaari kong gamitin ang sistema para palakasin ang sarili ko. Sa oras na yun, haharapin ko ang hamon. At lubos kong wawasakin ang banta. Ngayon, naisip ko na rin ito. Dumaan ako dito. Ang mga magulang ng orihinal na mayari ay mga magulang ko. Mabuti sila sa akin. Ibabalik ko ito ng labis. Para na rin sa orihinal na mayari. At para maibsan ang aking panghihinayang sa pagkawala ng mga magulang sa aking nakaraang buhay. Ding! Sa mga sandaling yun, tumunog ang aking cellphone. Nagpadala ng mensahe ang nanay ko. Kumusta na, anak? Ayos ka ba sa Haicheng? Kung may kailangan, ipaalam mo sa amin. Huwag mong dalhin ang lahat ng pasanin mag-isa. Nandito kami para sa'yo. Kahit na hindi namin maayos ang lahat. Nandyan pa ang lolo mo. Paano naman ang lolo mo sa ina? Huwag kang matakot. Gawin mo ang nais mo. Dito, maaari kang maging malaya. Kahit bumagsak ang mundo, tutulungan ka namin. Nang makita ko ang mensaheng ito, mas lalo akong nakatitiyak sa aking iniisip. Kaya nag-reply ako, Nanay, huwag kang magalala. Ayos ang lahat dito. Nag-reply ulit ang nanay ko. Mabuti. Kung may kailangan, ipaalam mo sa nanay. Habang tinitingnan ang mensaheng ito, bigla na lang namula ang aking mga mata. Ito siguro ang init na hindi ko naranasan sa aking nakaraang buhay. Bumalik ako. Sige. At ibinaba ang telepono. Tumingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ikatlong araw ng hapon. Nakasakay ako at si Wu Meng sa sasakyan. Nagsalita si Wu Meng. Ayos na ang lahat ni Tang Xiao. Darating si Shen Mengyao sa parke mamaya para pakainin ng mga pusa. Dadaan siya sa maliit na eskinita nito. Tumango ako. Alam kong si Wu Meng nang nagaksaya ng maraming pagsisikap para malaman ito. Sumagot ako. Pagkatapos ng tagumpay, dadalhin ng mga kapatid para magpahinga. Lahat ng gastos ay sa akin lahat. Sabi niya. Kumuha ako ng isang card at inihagis ito sa kanya. Ngumiti si Wu Meng. Kaya't una, pasasalamatan ko si mayamang benefactor para sa mga kapatid. Tumingin ako sa kanya. Umiling ako. Ang pagliligtas sa dalaga ay kahit na luma na, pero epektibo pa rin ito. Tahimik akong umupo sa loob ng sasakyan. Nakatingin sa labas ng bintana. Mahigit 20 minuto na ang lumipas. Si Shen Mengyao ay pumunta sa isang convenience store para bumili ng pagkain ng pusa. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa parke. Habang naglalakad, tumingin siya pabalik sa araw na malapit ng lumubog. Ang kanyang pakiramdam ay naging mabigat. Sa tingin niya, ang hinaharap ng kumpanya ay parang araw nito. Unti-unting paglubog, pero mabilis siyang umiling. Pinutol ang kanyang mga iniisip. Malalim na huminga. Inalis ang mga alalahanin sa kanyang puso.
Mahinang sinabi. Umaasa na malagpasan ng kumpanya ang pagsubok nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang naglakad patungo sa parke. Nang siya ay dumaan sa makitidadaan patungo sa parke, naramdaman niya na napakalungkot dito ngayon. Kahit na dati ay hindi marami ang tao, pero kahit papaano ay may isa o dalawa. Ngayon ay wala talagang kahit anong anino ng tao. Hindi siya masyadong nag-alala. Nagpatuloy siyang maglakad pasulong. Gayunpaman, nang siya ay malapit na makalabas sa eskinita, biglang may 3 tao ang lumitaw sa harap niya. Tiningnan niya ng mabuti. Akala niya ay mga dumadaan lamang sila, kaya't kumandam siya sa pader. Nais niyang makadaan muna sila. Ngunit ang 3 ito ay hindi lang basta umalis, kundi nakatitig pa talaga sa kanya. Isa sa kanila ay tila sinisiyasat siya, at sinabi pa, "Oy, ayos ah. Hindi ko akalain na makikita ko ang isang magandang babae dito ngayon. Mukhang magkakaroon tayo ng kasiyahan ngayong gabi." Nang marinig ito ni Shen Mengyao, nagbago ang kanyang mukha. Agad siyang humarap at tumakbo pabalik. Ang leader ay mabilis na sumigaw. "Bilisan niyo, habulin siya. Huwag siyang palampasin." Nang tumingin si Shen Mengyao, nakita niyang papalapit na sila. Bigla siyang nagpanik. Kumuha siya ng pagkain ng pusa at inihagis ito sa kanila. Isang tao ang hindi nakaiwas, at tinamaan ng pagkain ng pusa. Bumagal siya ng kaunti. Habang siya ay nagtatapon, tumatakbo siya. Nang siya ay mabilis na makalabas sa eskinita, bigla siyang bumangga sa isang tao. Sa pagkabangga na yun, agad siyang nahulog sa lupa. Una, tumingin siya sa likod sa 3 tao. Napansin niyang nandoon pa sila sa hindi kalayuan. Saka lang siya lumingon sa taong nabangga niya. Nakita niyang matangkad ang taong yun, na nakatingin sa kanya. Agad siyang nagsalita, "Kuya, tulungan mo ako. May sumusunod sa akin." Habang nagsasalita, tumingin siya pabalik sa 3 tao. Nakaupo siya sa takot na baka maabyutan siya ng mga ito. Tumugon ang taong yun. Sige, medyo nakaramdam siya ng kapanatagan. Akala niya ay nailigtas na siya, kaya itinuturo niya ang 3 tao at nagsabi, "Kuya, sila ang 3 sumusunod sa akin." Pero hindi niya napansin na ang matangkad na lalaki ay tumingin sa 3 tumatakbo, at ngumiti. Nang makita ng 3 tao ang matangkad na lalaki, nagtinginan din sila at ngumiti. Si Shen Mengyao ay tumingin sa kanila na nakangiti. Hindi niya alam kung bakit, pero may naramdaman siyang masamang kutob, at hindi nagkamali. Narinig niyang nagsalita ang 3 tao. "Ano ang dapat naming sabihin sa iyo, magandang babae? Mukhang hindi ka masyadong swerte, ha? Ha ha ha. Alam mo ba kung sino ang nasa likod mo? Siya ang aming kuya." Nang marinig ito ni Shen Mengyao, tumingin sa likod sa matipunong lalaki. Nakita niyang nakatingin din siya sa kanya nang may masamang balak. Dito niya lang naisip na mula sa isang panganib patungo sa isa pa siya. Akala niya ito ay pag-asa. Hindi niya inasahan na ito ay kawalan ng pag-asa. Nais niyang sumigaw, "Tulungan niyo ako." Pero tinakpan ng matipunong lalaki sa likod ng kanyang bibig. Wala siyang magawa kundi umiyak nang hinahatak siya ng matipunong lalaki papasok sa maliit na eskinita. Sinamantala niya ang pagkakataon at nakatakas. Sabi ng matipunong lalaki, "Hindi ka makakatakas. Mayroon kaming 4, at wala ka ng daan pabalik sa likod. Mas mabuti pang sumuko ka na lang sa amin, mga kapatid." Tumingin si Shen Mengyao sa nagsasalita. Agad siyang umatras upang lumayo. Ang 4 ay lumapit din sa kanya. Patuloy siyang umatras. Sa huli, naitulak siya sa sulok ng pader. Wala na siyang daan pabalik. Binalaan niya sila, "Mas mabuti pang huwag niyong galawin ako. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Wala sa inyo ang makakatakas." Isang tao sa kanila ay nakatingin ng may masamang balak. Nakatingin sa kanyang mga nakasaksak na binti. Licking his lips, he said, "Sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng pagkakataong tumawag?" Nang marinig ito ni Shen Mengyao, nawala ang init ng kanyang puso. Kung ganito, mas mabuti pang mamatay. Tumingin siya sa paligid para maghanap ng armas, pero wala siyang makita. Sa oras na yun, may isang tao na lumapit sa kanya at lumuhad. Tumingin sa kanyang mukha. Licking his lips, he said, "Kuya, ang babaeng ito ay napakaastig. Ang mukha at mga binti." Tumingin si Shen Mengyao sa kanyang itsura. Isang malamig na panginginig. Alam niyang hindi siya dapat maging mahina, kaya't masungit siyang tumitig sa kanya. May isa pang tao na nag-aalab ng kamay at nagsabi, "Hehe, kuya, bakit hindi tayo dito?" Sinabi ng leader, "Sige, Lausi at Lausan, pumunta kayo sa dulo ng eskinita at bantayan ito. Pagkatapos naming ayusin ito ni Lauer, tatawagin ko kayo." Kahit na may kaunting pag-alinlangan sina Lausi at Lausan, pero tiningnan pa rin nila si Shen Mengyao. Bago sila naglakad patungo sa 2 labasan ng eskinita. Habang naglalakad, patuloy na nagsasalita si Lausi, "Kuya, bilisan niyo. Hindi ko na kayang maghintay." Si Shen Mengyao ay parang bumagsak ang puso. Desperado siyang tumingin sa papalapit na Lauda at Lauer. Sinabi pa ni Lauer, "Si Lauda, ikaw muna, tapusin mo yan bago ako sumunod." Sumagot si Lauda, "Sige, kaya't maghintay ka muna sa tabi." Nakikinig si Shen Mengyao sa kanilang usapan. Pakiramdam niya ay parang bagay na lamang siya na ipinapamahagi. Tumingin siya kay Lauda habang iniabot ang kamay. Kinuha ang pagkain ng pusa sa lupa at itinapon ito. Madali itong nahuli ni Lauda. Ihagis ang pagkain ng pusa sa sahig. Yumuko siya at tumingin sa kanyang galit na mga mata. Ngumiti siya. Inabot niya at sinimulang tanggalin ang butones ng kanyang damit. Sa hindi nagtagal, ang kanyang coat ay nahubad na. Lumitaw ang balat sa kanyang leeg. Isang kamay ni Lauda ang humawak sa kanyang mga kamay. Ang isa pang kamay ay patuloy na nag-aalis ng butones. Si Shen Mengyao ay desperadong tumingin. Isang patak ng luha ang damaloy sa kanyang mata. Hindi niya alam na, sa totoo lang, nag-aalala ang leader sa kanyang puso. Kung natanggal na ang jacket, ayos lang. Pero kung may matanggal pang isa, tapos na ang lahat para sa kanya. Ang babaeng ito ay pinili ni Tang Xiao. Kung matanggal pa ang damit, mawawala na ang kanyang buhay. Labis ang kanyang pag-asa na dumating si Tang Xiao. Kahit na ganito ang iniisip, pero nagkunwari pa rin siyang walang mabuting intensyon. Tumingin siya at nagabot ng kamay. Nakatayo sa tabi, pinapanood ito ni Lauer. Basang-basa na ang kanyang noo ng pawis. Labis din ang kanyang pag-aalala. Sa isip-isip niya, "Tang Xiao, lumabas ka na. Kulang na lang ang huling bahagi. Kung hindi ka pa lalabas, huwag mong sisihin kami pagdating ng oras." Nakatayo sa hindi kalayuan, pinapanood ni Lausan at Lausi. Pinapawisan at pinapahid ang malamig na pawis sa noo. Tumingin sa kaliwat kanan pero hindi pa rin nakita ang aking anino. Nagsimula na rin silang mag-alala. Pero sa kanilang mga mukha, nandoon pa rin ang hitsura ng walang mabuting intensyon. Si Shen Mengyao ay tumingin sa kamay ng leader na papalapit sa kanyang dibdib. Pumikit siya ng kanyang mga mata. Nang mga sandaling yun,
Sumigaw ako. Bitawan mo ang magandang babae. Nang marinig yun ng apat, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Si Shen Mengyao ay bumukas din ang mga mata at tumingin sa akin. Nakita kong nakatayo ako sa dulo ng eskinita. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa akin, na parang may suot akong gintong baluti. Hawak ko ang pagkain ng pusa at inihagis ito kay Lausan. Si Lausan ay nataman at tumatras ng ilang hakbang. Hindi sinasadyang natapakan niya ang lata ng pagkain ng pusa na itinapon ni Shen Mengyao at nahulog. Lumapit ako at sinipa siya ng ilang beses. Upang siya ay mawala ng malay. Kumuha ako ng ilang lata ng pagkain ng pusa at tumakbo patungo kina Lauda at Lauer. Nang makita yun ni Lauda, Lauer, at Lausi, sila rin ay tumakbo patungo sa akin. Nakita ni Shen Mengyao na nag-aalala para sa akin. Ngunit ako ay parang isang Diyos ng digmaan. Ang lata ng pagkain ng pusa sa aking kamay ay parang isang banal na baril. Bawat ihagis ko ay tumama sa isa. Si Shen Mengyao ay nagulat habang pinapanood akong patumbahin ang tatlo sa lupa. Sila ay nagdadalamhati at sumisigaw sa lupa. Sumigaw ako. Lahat kayo, umalis na. Kung makita ko kayong apat na ito sa susunod, hindi ito magiging kasing simple ng pagkakataong ito. Nang marinig ng tao, agad siyang bumangon mula sa lupa. Tinulungan si Lausan at nagmadaling tumakas. Pagdating sa dulo ng eskinita, tumingin pa siya pabalik at nagbanta. Xiaoye, maghintay ka sa akin. Tandaan namin ang pangalan mo. Sa susunod, huwag kang makikita sa amin. Kung hindi, puputulin ko ang mga binti mo. Pagkatapos sabihin yon, siya ay nawala. Pinanood ko silang umalis. Lumiko ako at tumingin kay Shen Mengyao na nakatingin sa akin. Nakita kong hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkabigla. Lumapit ako sa kanya na may ngiti sa aking mukha. Nang makarating ako sa harap niya, tinanong ko, magandang babae, okay ka lang ba? Alam ko, 12 taong gulang ka na, at mayroon ka pang sariling kumpanya. Ang pagliligtas sa dalaga ay hindi tiyak na magpapataas ng kanyang simpatsya, pero makakatulong itong maalala niya ko. Ito ang epekto na nais ko. Gayunpaman, hindi ito angko para sa lahat. Ang mga taong may mataas na kapangyarihan ay mas madaling magduda sa ganitong sitwasyon. Dahil malalim ang kanilang pag-iisip, hindi sila magpapasalamat agad. Sa halip, magdududa muna sila kung ito ay isang patibong. Habang iniisip ko, nakangiti ako habang tinitingnan siya. Nakabawi si Shen Mengyao. Tinitingnan ako. Ang huling sinag ng araw ay tumatama sa akin sa maliit na eskinita. Nagbibigay ito ng napakakomportableng pakiramdam. Sumagot siya. Wala akong anuman. Nang masabi yun, napagtanto niya ang isang bagay. Agad niyang inayos ang kanyang medyo magulong damit. Pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Nagpakita ako ng kabutihan at lumingon. Naghintay ako ng kaunti. Tumayo si Shen Mengyao at sinabi sa akin, salamat sa iyo kanina. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring ako ay. Habang sinasabi niya, tinitingnan ang aking ekspresyon. Nang makita niyang hindi ako nagbibiro, medyo nakaramdam siya ng kapanatagan. Pero may kaunting pagdududa pa rin. Siya ay nagdududa na ako at ang apat na yun ay nag-aakto. Ang layunin ay lapitan siya. Napansin ko rin na tinitingnan niya ako. Ngumiti ako at kumaway habang sinasabi, walang anuman. Isang simpleng bagay lamang. Kanina ay naisip kong pumunta sa parking yun para pakainin ang mga pusa sa kalye. Nang makarating ako dito, nakita ko ang taong yun na humahawak sa iyo. Habang sinasabi ito, lumuhad ako at kinuha ang pagkain ng pusa sa lupa at inabot ito sa kanya. Napansin ko na habang kinuha ko ang pagkain ng pusa, nakatingin din siya sa akin. Para bang sinusubukan niyang makahanap ng butas upang patunayan ang kanyang mga pagdududa. Tinanggap ni Shen Mengyao ang pagkain ng pusa. Tumingin siya dito ng ilang sandali. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Maaaring hindi pa siya nakakaalis mula sa anino ng apat na tao kanina. Nakatayo lang ako sa tabi at pinapanood siyang nakatulala. Hindi ko siya ginambala. Alam ko na kahit hindi pa siya nakakabawi, pero tiyak na malinaw ang kanyang isipan. Nauunawaan ko ang prinsipyo na masyadong maraming salita ay maaaring magkamali. Kaya't hindi ako nakipag-usap sa kanya ng kusa. Sa halip, lumingon ako at kinuha ang lata ng pagkain ng pusa na itinapon ko kanina. Nang makita ni Shen Mengyao na kinuha ko ang lata, sinabi niya, sabi mo kanina na nandito ka para pakainin ang mga pusa sa kalye. Maaari ba akong sumama sa'yo? Alam ko na sinusubukan niya ako. Agad siyang pumayag. Sa daan papuntang parke, si Shen Mengyao ay hindi nagsalita. Maaaring iniisip pa rin ang nangyari kanina. Sumunod ako sa kanya. Paminsan-minsan ay nagsasalita ako ng isa o dalawang salita upang maibsan ang tensyon. Pagdating sa parke, inilabas ni Shen Mengyao ang pagkain ng pusa. Naghintay ng ilang minuto. Unti-unting dumating ang mga pusa sa kalye. Pinapanood ni Shen Mengyao ang mga pusa na kumakain ng pagkain. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Umupuin ako at hinaplos sa mga pusa. Sa mga sandaling yun, tumakbo ang apat na tao mula sa maliit na eskinita. Tumingin sa paligid at walang nakakapansin. Nagpuri-purihan sila sa kanilang galing sa pagarte. Nang panahong yun, si Wu Meng ay lumapit mula sa hindi kalayuan. Sinabi niya, maganda ang ginawa kanina. Tara na. Si Tang Xiao ang magbabayad ngayong gabi. Ipinakita niya ang card na ibinigay ko at inalag ito. Mas naging masaya ang apat. 5 tao ang masayang naglakad patungo sa sasakyan sa hindi kalayuan. Sa parke, ako at si Shen Mengyao ay nakaupo sa bench na masayang nag-uusap. Paminsan-minsan ay tumitingin sa mga pusa sa kalye na kumakain ng pagkain ng pusa. Minsan, nakakapagpatawa ko kay Shen Mengyao hanggang sa siya'y tumawa ng malakas. Nakalabas na siya sa takot na dulot ng grupo ni Lauda. Pangunahing dahilan ay hindi na siya isang 17 taong gulang na dalaga. Matatag ang kanyang kalooban. Nakatingin si Shen Mengyao sa pusa sa kalye. Nakikinig sa akin. May ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang mga naunang pagsubok, naalis na ang kanyang pagdududa sa akin. Sigurado siyang nadaan lang ako at niligtas siya. Tumingin ako sa kanya. Sa lublob ko, ako'y nagtatawa. Ang unang hakbang ng aming pagkikita ay naging matagumpay. Susunod, kailangan ko nilang makuha ang kanyang simpatsya. Nang maisip ko ito, tumayo ako mula sa upuan. Nakangiti, sinabi ko kay Shen Mengyao. Sige na, hindi na rin maaga. Kaya't uuwi na ako. Ang sinabi ko ay isang uri ng pagsubok. Una, kung siya'y magpapaalis sa akin. Ibig sabihin, wala na siyang pagdududa sa akin. Kaya't ang pagkakataong ito ng pagliligtas sa dalaga ay may tuturing na matagumpay. Pangalawa, kung hindi siya magpapalam, umalis na ako ngayon. Makakapag-iwan din ako ng magandang impresyon sa kanyang isip. Si Shen Mengyao ay tumingin sa akin habang ako'y humaharap at handang umalis. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa dilim ng gabi. Sinabi niya sa aking likuran, ang late na, bakit hindi kita anyayahan sa isang hapunan? Kahit na yun ay kabayaran sa pagligtas mo sa akin. Pumarap ako at ngumiti sa kanya. Nagbibiro ako. Magandang babae.
Paano ba? Yun ay isang pagliligtas sa dalaga. Bakit hindi mo ko gantimpalaan sa iyong sarili? Si Shen Mengyao ay nakinig sa mga salitang ito. Wala siyang gaanong pagtutol sa kanyang puso. Sa halip, nagkaroon siya ng kaunting interes sa akin. Muling pagbalik sa masamang landas. HMPH. Gantimpalaan mo ako sa iyong sarili. Iyan ay isang magandang ideya sa iyo. Ngumiti ako at nagpatuloy sa pagsasalita. Magandang babae. Bakit hindi ka sumusunod sa mga patakaran? Nakita ko sa telebisyon na ang pangunahing tauhan ay nagligtas ng magandang babae. Ang mga kapalit ay palaging nag-aalay ng kanilang sarili. Sumagot siya na may ngiti. Haha. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ako sumusunod sa mga patakaran? Sabi mo na yon ay isang teleserye. Hindi naman ako ang bida. Siyempre, hindi ko maibibigay ang sarili ko. Nakita kong hindi siya tumutol sa aking biro. Nagkaroon ako ng kumpiyansa. Alam kong kapag masyado ng marami ang biro, hindi na ito biro. Kaya't bumalik tayo sa pangunahing usapan. Sige, tara na. Nasa gitna pa siya ng biro. Nagtanong siya ng may pagdududa. HMM. Saan tayo pupunta? Pinapaalala ko sa kanya. Hindi mo ba ako inimbitahan kumain kanina? Ang bilis mo namang makalimot. Ayaw mo bang mag-imbita? O gusto mo bang ibigay ang sarili mo? Tumingin siya sa akin at nagsabi, ibigay ang sarili. Ang ganda ng naiisip mo. Tara na. At pagkatapos ay naglakad kami palabas ng parke. Habang dumadaan sa mga pusa sa kalye, yumuko si Shen Mengyao at hinaplos ang mga ito. Nang mga oras na yun, umilo ang mga ilaw ng parke. Sakto namang may ilaw sa kanyang ulo. Nakatayo ako sa tabi at hindi nagmadali. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan siya ng larawan. Kumislap ang flash sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin. Sakto namang pinindot ko ang button para sa larawan. Tiningnan ko ang larawan. Napakaganda. Ang ilaw ay tumama sa kanya. Ang mga ligaw na pusa sa paligid ay nagdagdag ng kulay. Napakamakabuluhan. Sabi ko na, nakapag-aral na ako ng pagkuha ng litrato. Kapag nakakita ng maganda, gusto kong kumuha ng litrato. Pasensya na. Kung ayaw mo, pwede mong tanggalin. Ang hakbang na ito ay talagang kapakipakinabang. Kung kukuha ako ng litrato at hindi siya tumatanggi, isa rin yun sa mga tagumpay. Dalawa, kung sa tingin niya ay maganda ang litrato. Kung gusto ng litrato, kailangan magdagdag ng kaibigan. Kahit na hindi sila. Sabi ko na kung ayaw, pwede itong tanggalin. May puwang pa. Sabi niya, totoo ba? Ipakita mo sa akin. Kung hindi ito maganda, tapos ka na. Ngumiti ako at inabot ang telepono. Matapos niyang tingnan, tumango siya ng may kasiyahan. Tumingin siya sa akin at nagsabi, gusto ko ang litrato na ito. Pwede mo ba akong padalhan? Sumagot ako, syempre, ito. Magdagdag ka ng kaibigan, ipapadala ko sa iyo. Agad kaming nagdagdag ng kaibigan. Ipinadala ko ang litrato. Agad niya itong sinabi niyo. Nang kami ay malapit nang umalis. Bigla kong nakita ang isang ina ng pusa sa hindi kalayuan. May dalang isang pusa ang tumakbo sa harap namin. Inilapag ang pusa sa lupa, para bang gusto niyang ipakita sa amin. Nagkatitigan kami. Pareho naming nakita ang kasiyahan sa mukha ng isa't isa. Masayang lumuhad si Shen Mengyao at kinuha ang pusa para tingnan. Isang napaka-cute na puting pusa ito. Tumingin ang ina ng pusa habang siya ay kumukuha ng pusa. Lumiko siya at naglakad patungo sa dilim. Hindi ako nagsalita. Pinagmamasdan si Shen Mengyao na masayang nakatingin sa pusa. Pakiramdam ko, hindi siya mukhang isang boss ng kumpanya ngayon. Mukha siyang isang 17 taong gulang na dalaga. Ganap na nalulumbay sa pusa. Nakalimutan ng krisis ng kumpanya at ang mga nangyari ngayon. Itinaas ni Shen Mengyao ang pusa sa harap ko at sinabi, tingnan mo, ang cute ng pasang nito. Ngumiti ako. Tumingin sa direksyon kung saan umalis ang ina ng pusa. Tumingin din siya sa direksyong tinitingnan ko. Napagtanto niyang umalis na ang ina ng pusa. Sabi niya sa kuting, puting-kuting. Iniwan ka ng nanay mo. Ngayon, pareho na tayong nag-iisa. Pareho na tayong nag-iisa. Huwag kang magalala, ako ang bahala sa'yo. Pagkatapos niyang magsalita, nakita ko ang nanay kuting na may dalang isa pang kuting na lumalapit. May dalawa pang kuting na sumusunod sa kanya. Sabi ko sa kanya, tingnan mo sa harap. Tumingin siya. Nakita ang nanay kuting na may dalang maliit na gray na kuting. May dalawa pang maliit na itim na kuting na sumusunod. Ang mga mata niya ay puno ng saya. Lumapit ang nanay kuting sa harap namin. Ibinaba ang kuting na dala niya. Tumawag siya ng ilang beses. Yumuko si Shen Mengyao at ibinaba ang maliit na kuting. Hinaplos ang nanay kuting. Nakatayo ako sa tabi at nakikinig sa kanya habang kausap ang kuting. Marami siyang sinabi sa kuting. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, lumabas kami mula sa parke. Tumingala ako sa langit. Nakatayo na ang buwan sa itaas. May dala ng isang maliit na kuting at isang gray na kuting si Shen Mengyao. Talagang gusto niya ang dalawang kuting na ito. Ang dalawang kuting na ito ay nakuha niya mula sa kanilang ina. Sa simula, ang ina ng kuting ay nais lamang ibigay sa kanya ang puting kuting. Nang makita niya ang gray na kuting, nagustuhan din niya ito. Kaya kinuha niya ang dalawa. Sa huli, sa ilalim ng malungkot na tingin ng ina ng kuting, dinala niya ang mga kuting palabas. Lumipas ang mahigit 10 minuto. Dumating kami sa labas ng isang restaurant. Pumasok muna si Shen Mengyao. Sumunod ako sa likod. Sa loob ng pribadong silid ng restaurant, ibinigay sa akin ni Shen Mengyao ang menu na ibinigay ng waiter. Para makapili ako ng gusto, pumili ako ng ilang pagkain at ibinalik ang menu sa kanya. Tiningnan niya ang menu. Nagdagdag siya ng isang putahe. Pagkatapos, ibinigay niya ang menu sa waiter. Habang naghihintay ng pagkain, nagsimula kaming mag-usap. Unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Nalaman ang pangalan ng bawat isa. Naakit si Shen Mengyao sa aking mga nakakatawang salita. Masaya kaming nag-usap. Tumingin siya sa akin at masiglang nakipag-usap. Lahat ay tila nawala sa kanilang isip. Hanggang sa inangat ko ang kamay ko sa harap niya. Doon lang siya nakabawi. Napagtanto niyang siya ay nagkamali. Humingi siya ng tawad sa akin. Sa puntong ito, kumpleto na ang mga pagkain. Habang kumakain, hindi kami gaanong nag-usap. Pagkatapos ng hapunan, tumingin si Shen Mengyao habang ako'y umaalis. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos ay lumingon siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. 2 araw pagkatapos, si Lu Chen ay nasa harap ng mga doktor at nurse. Sa kanilang pagkabigla, nagsikaso siya ng kanyang paglabas. Lumabas siya ng ospital. Humigop siya ng malalim na hangin. Ngunit bigla na lang may isang lamok na pumasok sa kanyang bibig. Nang mailabas niya ang lamok, namula ang kanyang mga mata. Naku, talagang malas. Hindi ko akalain na may lamok na pumasok sa bibig ko. Tumingin si Lu Chen sa mga kakaibang tingin ng iba at nagsabi, sa loob ng 2 araw, paminsan-minsan, nakikipag-usap siya sa mga nurse tungkol kay Shen Mengyao. Alam ko na si Shen Mengyao ay may kumpanya sa Haicheng.
Alam ko rin ang lokasyon ng kumpanyang yon. Kumuha siya ng isang maliit na dilaw na bisikleta mula sa tabi ng kalsada. Patungo siya sa address ng kumpanya. Sa presidential suite ng hotel, tinitingnan ko si Wu Meng. Nagpadala siya sa sarili ng balita tungkol kay Lu Chen. Kakagaling lang sa ospital at patungo na siya sa kumpanya ni Shen Mengyao. Mukhang nais niyang magpasalamat. Tinitingnan ko ang balita at mahina akong bumubulong. Naalala ko ang nakita kong si Shen Meng Yao na nag-advertise ng trabaho para sa mga bodyguard online. Hindi nakakagulat na siya ang bida. Kapag inaantok, may nagdadala ng unan. Mukhang ako ang nagpasimula ng bagay nito. Kung hindi ko pinadala ang tao, marahil ay wala na itong pangyayaring ito. Sa ganitong paraan, may kaugnayan pa rin ito sa akin. Iniisip ko, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na magiging bodyguard si Lu Chen ni Shen Mengyao. At unti-unting makakamit ang kanyang simpatsya. Nang maisip ko ito, nagsimula akong mag-isip ng paraan upang makapaghandog ng solusyon. Mahigit 10 minuto ang lumipas. Nagpadala ako ng mensahe kay Wu Meng. Tumingin sa mensaheng na ipadala. Ngumiti ng may kasiyahan. Balikan natin si Lu Chen. Nandyan na siya sa ibaba ng kumpanya ni Shen Mengyao. Pero hindi siya pumasok sa kumpanya. Naghihintay lang siya sa labas. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ipinagsulat ang pangalan ng kumpanya ni Shen Mengyao. Agad lumabas ang larawan ni Shen Mengyao. Ipinindot niya ang larawan upang tingnan. Halos tumulo na ang kanyang laway. Mabilis ang paglipas ng oras. Sa isang kisap mata, tanghali na. Si Lu Chen ay nakatingin sa mga empleyadong lumalabas mula sa kumpanya, hindi kalayuan. Pero hindi niya makita ang anino ni Shen Mengyao. Hindi rin siya bumili ng tanghalian. Naghihintay lang siya sa labas ng kumpanya. Napansin ng gwardiya ng kumpanya ang kanyang ginagawa. Sinabi ng gwardiya kay Shen Mengyao ang tungkol dito. Alam ni Shen Mengyao ang sitwasyon. Hindi niya ito pinansin. Tumingin siya sa monitor. Nakita niyang mabuti ang itsura ni Lu Chen. Naalala niyang ito ang taong nailigtas niya sa isang eskinita. Pero hindi rin siya nagbigay pansin kay Lu Chen. Nagpatuloy na sa trabaho. Si Lu Chen ay naghintay hanggang mahigit 4 ng hapon at hindi pa umalis. Nakita ng gwardiya ng kumpanya na nakatayo pa rin siya roon. Kaya't lumapit siya upang paalisin siya. Nakinig si Lu Chen sa sinabi ng gwardiya at umalis. Pero hindi siya talagang umalis. Umupo lang siya sa ilalim ng isang puno na hindi kalayuan. Nakita ng gwardiya ng kumpanya na nandyan pa siya. Hindi na rin maganda na paalisin siya. Sa kabila ng lahat, hindi yun pag-aari ng kumpanya. Walang dahilan para paalisin ng tao. Hindi rin alam kung gaano nakatagal. Sa wakas, nahintay ni Lu Chen si Shen Mengyao na lumabas mula sa kumpanya. Nakita niya ang larawan ni Shen Mengyao kaninang umaga. Kaya nang lumabas si Shen Mengyao, nakilala niya agad ito. Agad siyang lumapit. Tumingin si Lu Chen sa likod ni Shen Mengyao. Tiniyak niyang siya ang taong nakita niya bago siya mawala ng malay noong araw na yun. Pero ang tadhana ay mahilig manguyom. Hindi pa naabot ni Lu Chen. Si Shen Mengyao ay sumakay sa sasakyan at umalis. Nakatayo si Lu Chen sa kanyang kinaroroonan. Tumingin sa sasakyang umaalis na parang nawala sa sarili. Nang makita si Shen Mengyao na naghihintay ng berdeng ilaw, bigla siyang naisip ang maliit na dilaw na bisikleta na kanyang sinagap kaninang umaga. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan ni Shen Mengyao. Agad siyang gumamit ng cellphone upang i-scan ang QR code ng maliit na dilaw na bisikleta. Matapos umakyat sa maliit na dilaw na bisikleta, si Lu Chen ay nagmadaling tumakbo sa direksyon kung saan umalis si Shen Mengyao. Sayang, ang pinakamabilis na bilis ng maliit na dilaw na bisikleta ay ganun lang. Mas mabagal pa kaysa sa bisikleta. Si Lu Chen ay mukhang malapit na makahabol sa sasakyan ni Shen Mengyao. Mahinang bumubulong siya. Mas mabilis pa. Mas mabilis pa. Nandyan na sa harapan. Gayunpaman, tumingin si Shen Mengyao sa huling pagbibilang ng pulang ilaw. Nakaabot na ang kanyang kamay sa manibela. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niyang si Lu Chen ay nakasakay sa maliit na dilaw na bisikleta na sumusunod sa kanya. Kumunat ang kanyang noo. Sa oras na yun, natapos na ang pagbibilang ng pulang ilaw. Isinagad niya ang accelerator at umusad siya pasulong. Si Lu Chen ay nakatingin mula sa likuran. Ang daming kaba sa loob ko. Gusto ko sanang tumakbo para habulin siya. Mahal na mahal. Hindi ba pwedeng mas mabilis ang sasakyan na ito? Kanina, malapit na akong makahabol. Kahit na nagmumura siya. Pero kailangan pa ring magpatuloy sa pagsakay sa maliit na dilaw na bisikleta at humabol. Nakita ni Shen Mengyao sa rearview mirror. Ang maliit na dilaw na bisikleta na patuloy na sumusunod sa likod. Nakakunot ang noo. Nagdagdag siya ng bilis. Si Lu Chen ay tumingin at nakita ang distansya sa pagitan nila ni Shen Mengyao na lumalayo. Ang puso niya ay nag-aalala. Pero wala nang ibang sasakyan. Kailangan nang magpatuloy sa pagsakay sa maliit na dilaw na bisikleta at sumunod mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang minuto, muli na namang nahuli si Shen Mengyao sa pulang ilaw. Wala nang magawa kundi huminto. Habang naghihintay sa pulang ilaw, nakita niya sa rearview mirror na ang maliit na dilaw na bisikleta ay patuloy na sumusunod sa likod. Mukhang kailangan na niyang mag-hire ng ilang bodyguard. At nakita ni Lu Chen na nakasakay sa maliit na dilaw na bisikleta. Ang sasakyan ni Shen Mengyao ay huminto at naghihintay sa berdeng ilaw. Bigla akong nakakita ng pag-asa. Sumisigaw. Bilis. Mas mabilis pa. Nakita niyang nasa 20 higit na metro na lang ang layo ng sasakyan ni Shen Mengyao. Naging masaya. Pero bigla niyang napansin na ang bilis ng maliit na dilaw na bisikleta ay bumabagal. Mahinang bulong. HMM. Bakit bumabagal ang bilis? Tumingin siya sa kanyang telepono. Ipinapakita na walang baterya ang maliit na dilaw na bisikleta. Habang nakatingin sa telepono, naguluhan siya. Nako, hindi ito nagbibiro, di ba? Nasa ganitong layo na lang. Wala ka ng baterya. Sa oras na ito, ang sasakyan sa likuran niya ay nakita siyang nakatigil. Nag-buzzer. Lumingon si Lu Chen. Wala nang magawa kundi itulak ang maliit na dilaw na bisikleta sa tabi ng kalsada. Kakapark lang ng sasakyan. Nang lumingon, umalis na si Shen Mengyao. Lumingon si Lu Chen sa maliit na dilaw na bisikleta. Tumingin din sa direksyon kung saan umalis si Shen Mengyao. Nagatubili ng kaunti, pero tumakbo pa rin siya patungo sa direksyon ng sasakyan ni Shen Mengyao. Sa isip niya, naghintay ng isang araw. Kailangan kong magpasalamat sa kanya. Si Lu Chen ay nasa huli ng antas ng lihim na lakas ngayon. Nag-aral na naman. Ang lakas ng pagsasanib ng yin at yang ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Hayaan siyang tumakbo ng 1,000 metro. Ang iba ay pagod na pagod at humihingal. Para siyang hindi nag-warm up. Ilang minuto ang lumipas. Sa wakas, nakita ni Lu Chen ang sasakyan ni Shen Mengyao habang siya ay tumatakbo. Hindi nakita ni Shen Mengyao ang maliit na dilaw na sasakyan sa rearview mirror kanina. Akala pa niya ay hindi nasusunod si Lu Chen. Nakahinga siya ng maluwag. Sa oras na ito, tumingin siya sa rearview mirror.
Nakita niyang may isang tao sa likuran na tumatakbo ng mabilis. Nang makita niyang si Lu Chen yun, agad siyang nagpidol ng accelerator upang bumilis. Ganun lang. Ang dalawa ay naghabulan ng kalahating oras. Ipinark ni Shen Mengyao ang sasakyan sa garahe. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang villa. Si Lu Chen ay pinigilan ng mga gwardya sa villa area. Nakita ni Shen Mengyao mula sa bintana ng villa si Lu Chen na pinigilan ng mga gwardya. Nakahinga siya ng maluwag. Nais niyang tumawag ng pulis. Natatakot din na baka si Lu Chen ay kasabay lang. Si Lu Chen na naharang ng gwardya ay tumingin sa malapit ngunit hindi makapasok. Sa pagtingin sa gwardya, wala siyang magawa kundi lumiko at umalis. Kakakabigla lang niyang tumakbo ng kalahating oras. Si Lu Chen ay medyo pagod na. Humihingal siya ng malalim. Ilang minuto ang lumipas. Si Lu Chen ay nakarating sa isang liblib na lugar. Humihinga siya ng malalim. Bigla siyang nakamoy ng masangsang na amoy. Halos sa mukha siya. Pinunasan niya ang mga luha na lumabas ng halos sa mukha siya. Tumingin siya sa paligid. Natagpuan niya ang isang manok na patay na ng ilang araw sa tabi ng daan. Puno ng mga uod ang katawan ng manok. Halos sa mukha siya muli. Agad siyang lumiko at umalis. Nakabuka ang kanyang bibig. Namumula ang kanyang mga mata. Lumabas na ang kanyang mga luha. Sa oras na yun, isang mabahong insekto ang pumasok sa kanyang bibig. Sa instinct, isinara niya ang kanyang bibig. Ang mabahong insekto ay naglalabas ng masangsang na amoy kapag nasa panganib. Ang bibig ni Lu Chen ay puno ng masangsang na amoy. Agad niyang binuka ang kanyang bibig at nilabas ang insekto. Siya ay nakasandal sa puno at nagsuka. Sa tuwing naiisip ang mabahong amoy ng utot na inihip sa bibig, lalo lang akong nahihirapan sa pag-iisip. Napakamalas talaga. Okay lang na may lamok na pumasok sa bibig ko kaninang umaga. Pero ngayon, may utot na pumasok sa bibig ko. Siguradong hindi ako tumingin sa kalendaryo bago umalis. Suko na ako. Matapos magbulong ng tahimik, agad siyang tumakbo sa hindi kalayuan. Sa harap ni Lu Chen ay may isang sirang bahay. May dalawang batang lalaki sa loob na naglalaro. Ang mas batang lalaki ay nagsabi sa mas matanda, "Kuya, gusto kong umihi." Kinuha ng mas matanda ang isang bote ng iced tea mula sa lupa at ibinigay ito sa kanyang kapatid. "Umihi ka na lang dito. Mamaya, itatapon natin ito." Matapos umihi ng kapatid, lumapit siya na may hawak na bote ng ihi at tinanong ang kuya kung gusto rin itong umihi. Sa tanong mong yon, gusto ko na ring umihi. Kinuha ng kuya ang bote at pumunta sa sulok para umihi. "Kuya, ang dami mong iniihi. Puno na ang mga bote." Nang marinig ito ng nakababatang kapatid, ang kuya ay tila proud. Isinara ang bote at inilagay sa tabi. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalaro. Si Lu Chen ay may kakaibang lasa sa bibig. Nais niyang banlawan ito ng tubig. Kaya't naglakad siya patungo sa bahay. Nang lumapit siya, nakita ang sira-sirang bahay. Ang puso niya ay parang lumamig. Akala niya ay may tao sa loob. Hindi niya inasahan na ganito kasira. Pero naisip niya na maaaring may gripo sa loob ng bahay. Kaya't pumasok siya. Ang dalawang bata ay tumingin sa kanya nang pumasok siya. Si Lu Chen ay handang makipag-usap sa kanila. Nakita niya ang isang bote ng inumin sa tabi nila. Si Lu Chen ay nagtanong ng maingat, "Mga bata, maaari bang ipahiram ang bote ng inumin sa kuya?" Ang dalawang batang lalaki ay nagtinginan. Hihihi. Nagsimula silang tumawa. Ang batang lalaki ay nagatubiling nagsabi, ito. Hindi ito maganda, di ba?" Nakita ni Lu Chen ang pag-aalinlangan ng batang lalaki. Agad siyang nag-isip ng paraan. Kumuha ng 10 yuan mula sa bulsa at inabot ito sa batang lalaki at sinabi, "Halika, hindi iinumin ng kuya ang tubig mo. Bibiliin ng kuya gamit ang pera." Nagkatinginan ang dalawang batang lalaki. Hawak ang pera, tumakbo sila palabas. Nang makarating sa pintuan, lumingon at sinabi kay Lu Chen, "Kuya, hindi ko akalain na mayroon ka palang ganitong hilig. Walang anuman. Hindi namin ito ibubulgar. Kahit na hindi namin nauunawaan. Pero igagalang namin ang iyo." Pagkatapos sabihin, tumakbo na sila at nawala. Naiwan si Lu Chen na naguguluhan. Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin na mayroon akong ganitong hilig? Bahala na. Ang baho ng bibig ko. Maghuhugas ng tubig. Pagkatapos sabihin, umupo siya at kinuha ang inumin. Bakit mainit pa rin ito? Ay, bahala na. Maaaring sobrang init ng panahon. Tumingala siya at tumingin sa araw na malapit ng lumubog. Binuksan ang takip ng bote at agad na uminom. Hindi tama ang lasa ng inumin na ito. Dahan-dahan siyang tumikim. Agad siyang nakaisip ng isang bagay. Itinapon ang inumin at nahiga sa tabi at nagsuka. Sabi ko na nga ba, hindi tama ang lasa. Ito ay ihi. Nagsuka siya ng matagal. Pakiramdam niya ay nailabas na ang lahat ng dapat isuka. Nakatayo siyang nakatulala habang tinitingnan ang bote ng inumin. Iniisip na kanina ay uminom pa siya ng kaunti. Muli siyang nagubo. Ag. Sabi ko na nga ba, may mali sa dalawang batang yun. Nandito siya at naghihintay sa akin. Ngayon ay naisip na ni Lu Chen kung bakit ganoon ang sinabi ng dalawang bata. Agad siyang tumakbo palabas. Pero ang dalawang bata ay nawala na. Nakakainis sa mga bata. Hindi ko akalain na niloko pa ako ng dalawang bata. Naglakad pabalik si Lu Chen. Nakatingin sa bote na may dilaw na likido sa lupa. Habang iniisip, lalo siyang nagagalit. Isang biglang sipa ang ginawa niya sa bote. Nakatingin sa lumilipad na bote. Pinausukan niya ang kanyang mga kamay. Umulong siya. Ay nako, ako, baby. Nang umulong si Lu Chen, natapakan niya ang isang bato at nahulog. Nararamdaman niyang medyo basang-basa ang kanyang kaliwang kamay na nakasandal sa lupa. Tumayo siya at mausisa niyang naamoy. Muli siyang nahulog sa pagduduwal. Ako'y nabigo. At muli, ihi na naman. Pagkatapos sabihin ito, agad siyang umalis sa maalikabok na bakuran. Lumingon siya sandali at pagkatapos ay umalis. Talagang hindi siya tumingin sa kalendaryo bago umalis. Sa hindi kalayuan, sa likod ng bato, may dalawang batang lalaki. Nakatingin sa itsura ni Lu Chen. Nagtatakip ng bibig habang nahihiyang tumawa. Nasa presidential suite ako sa hotel. Tinitingnan ang mga karanasan ni Lu Chen sa araw na ito na ipinadala ni Wu Meng. Lahat ay medyo nagtataka. Ang swerte ng pangunahing tauhan ay talagang masyadong masama. Isang araw, nakatagpo ng napakaraming malas na pangyayari. Kahit na hindi ko maintindihan kung bakit masama ang swerte ni Lu Chen ngayon. Pero hindi ito hadlang para pagtawanan siya na gumastos ng 10 yuan para uminom ng ihi. Naiisip ko ang eksena na si Lu Chen ay umiinom ng ihi ng malalaking lagok. Hindi ko napigilan ng pagtawa. Nakita ni Zheng Xishuan na nakatingin ako sa cellphone at tumatawa. Nagtanong siya ng may pagkamausisa. Tang Xiao, ano ang pinagtatawanan mo? Ibinigay ko sa kanya ang cellphone at sinabi, "Yan, tingnan mo na lang." Ilang minuto ang lumipas. Sa presidential suite, narinig ang tawanan naming dalawa. Hindi ko inasahan na si Lu Chen ay may ganitong hilig.
Hindi kailanman naisip ni Zheng Shishuan na ang matikas na si Lu Chen na nasa kanyang tabi ilang panahon na ang nakalipas, na gumastos pa ng pera para uminom ng ihi. Ang kaunting imahe ni Lu Chen sa kanyang isip ay biglang gumuho. Nang marinig ito ni Zheng Shishuan, sabi ko pa nang may matibay na prinsipyo. Ay, kahit na hindi namin naiintindihan, pero igalang na lang natin. Pagkatapos sabihin yun, tumawa ulit kami. Tumawa kami ng ilang sandali. Nararamdaman ni Zheng Shishuan. Tumingin siya sa akin at namula ang kanyang mukha. Sa oras na ito, nadagdagan ng isa ang bilang ng mga gantimpala ng sistema. Kinabukasan ng umaga, muli, si Lu Chen ay dumating sa ilalim ng kumpanya ni Shen Mengyao tulad ng kahapon. Alam niya na ang mga ganitong malalakas na babae tulad ni Shen Mengyao ay maaga magtrabaho. Dumating siya sa ilalim ng kumpanya ng mahigit 6 na oras ng umaga. Nakasuot siya ng napaka-relax. Maikling pantalon, maikling manggas, at sneakers. Nakatayo siya sa ilalim ng puno. Hindi pa ganap na maliwanag ang araw. Isang hangin ng hamampes. Siya ay giniginaw at pinapahid ang kanyang mga kamay. At ako naman, nakatakip ng kumot. May magandang babae sa aking mga bisig. Napaka-komportable. Si Lu Chen ay nanginginig dahil sa hangin. Wala siyang magawa kundi umupo. Sana ay nakasuot siya ng mahabang manggas bago lumabas. Sana ay lumabas na ang araw ng mas maaga. Sa ganitong paraan, naghintay siya sa ilalim ng puno hanggang mahigit 7 oras. Nakita niyang unti-unting pumapasok ang mga empleyado ng kumpanya ni Shen Mengyao. Pero kahit saan siya tumingin, hindi niya nakita ang anino ni Shen Mengyao. Bigla siyang nagnanais na umihi. Para hindi makaligtaan si Shen Mengyao, pinigilan niya ang sarili. Pagkalipas ng mahigit 20 minuto, hindi na niya kayang pigilin at umihi na siya. Nang siya ay nasa banyo, pumasok si Shen Mengyao sa parking lot ng kumpanya sakay ng sasakyan. Pumasok si Shen Mengyao sa kumpanya. Narinig niya mula sa gwardya na may taong dumating kahapon. Tumingin siya sa labas ng kumpanya. Wala siyang nakita at akala niya ay umalis na. Kaya't naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Si Lu Chen ay naghintay mula nang siya ay bumalik mula sa banyo. Hanggang tanghali ay hindi niya nakita si Shen Mengyao. Ganito ang nangyari sa loob ng 2 araw. Palagi silang nagkakaligtaan ni Shen Mengyao. Ang hindi niya alam ay, lahat ito ay sinadyang gawin ni Shen Mengyao. Mula nang malaman niya si Lu Chen, sinadya niyang umiwas. Sa loob ng 2 araw, si Shen Mengyao ay patuloy na naghanap ng mga bodyguard online. Ngunit wala ni isang dumating para sa interview. Hindi niya alam na pinapanto ko na si Wu Meng para ayusin ito. Sa loob ng 2 araw, maraming gustong maging kanyang bodyguard. Ay pinigilan ni Wu Meng. At saka, may ginawa si Wu Meng sa platform. Kaya't walang tao sa panig ni Shen Mengyao. Sa presidential suite, sabi sa akin ni Wu Meng, Ginoong Tang, nakumpirma na, ngayong hapon pupunta si Ginang Shen Mengyao sa parke para pakainin ng mga pusa. Sabi ko, kaya tumaksyon na tayo ngayon. Pagdating ng oras, sabihan silang magpanggap na parang totoo. Sabi ni Wu Meng. Siyempre, pagkatapos niyang sabihin yun, umalis siya sa presidential suite. Nakatayo ako sa sofa at nakatingin sa labas. Iniisip ang plano para sa hapon. Luyan at Luliyo, dahil gusto mong magpasalamat, kaya't bibigyan kita ng pagkakataon ngayong hapon. Tingnan natin kung mahuhuli mo o hindi. Mabilis ang takbo ng oras. Sabi ni Wu Meng. Ginoong Tang, lahat ay naayos na. Sabi ko, ayos. Kaya't simulan na ang aksyon. Pagkatapos sabihin yun, iniisip ko ang mga eksenang darating. Hindi ko mapigil ang tumawa. Sa kabilang panig, bumaba si Shen Mengyao mula sa sasakyan. Papunta siya sa convenience store kung saan siya karaniwang bumibili ng pagkain ng pusa. Napakagandang pagkain ng pusa. Nagsalita siya ng ilang salita sa boss tulad ng dati. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa parke. Sa oras na ito, si Lu Chen ay mabilis na sumakay sa maliit na dilaw na bisikleta. Nakita ang sasakyan ni Shen Mengyao na nakaparada sa tabi ng kalsada. Huminga siya ng maluwag at nagsabi. Sa wakas, nahabol na niya. 2 araw na. Bumaba siya sa sasakyan at tumingin-tingin. Wala siyang nakita na anino ni Shen Mengyao. Kaya't naglakad siya papunta sa katabing convenience store. Inilarawan niya kay boss si Shen Mengyao. Agad na naintindihan ng boss. Ipinakita sa kanya ang direksyon. Matapos magpasalamat si Lu Chen sa boss, tumakbo siya patungo sa direksyon na itinuro ng boss. Isang pagsalubong. Nakatayo si Shen Mengyao sa labas ng eskinita at tumingin. Nang walang nakitang kakaiba, pumasok siya. Mula nung huling insidente, maging sa bawat pagpasok niya sa eskinita, siya ay maingat. Pumasok si Shen Mengyao sa eskinita. Sa bibig ng eskinita, 2 lalaking may dilaw na buhok. Nang makita siyang pumasok, nagkatinginan sila at tumango. Sumunod din sila sa loob. Mukhang malapit na silang makalabas ng eskinita. Pinalakas ni Shen Mengyao ang kanyang hakbang. Pero ang bagay na ayaw niyang makita ay nangyari pa rin. 2 lalaking may dilaw na buhok. Nakatayo sila sa harap niya na magkayakap at nagsabi, "Saan ka pupunta, magandang babae? Bakit di ka sumama sa akin para uminom?" Tumingin si Shen Mengyao sa dalawa. May lumitaw na kaunting pagdiriin sa kanyang mga mata at sinabi, "Umalis. Wala akong interes." Ay nako, medyo mainitin ang ulo. Gusto ko. Habang sinasabi ito, sabay silang humakbang pasulong. Tinitingnan ng kanilang mga mata si Shen Mengyao. Tumingin si Shen Mengyao sa mga mata ng dalawa. Naalala ang 4 na tao noong nakaraan. May lumamig na pakiramdam sa kanyang puso. Agad na umalis ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ang dalawa ay hindi man lang nag-alala. Lumapit sila kay Shen Mengyao. Umurong si Shen Mengyao. Habang umuurong, nabangga siya ng isang tao. Nang lumingon siya, nakita ang 2 may dilaw na buhok na nakatingin sa kanya ng masama. Isa sa kanila ay humawak sa kanyang dibdib at nagsabi, "Ay nako, ang aktibo naman nilang nag-alok ng yakap. Kanina, ikaw mismo ang lumapit sa akin." Sinasabi ito, lumapit siya ng 2 hakbang at tiningnan si Shen Mengyao. TSK TSK TSK. Sinabi ni Shen Mengyao habang tinitingnan ang posture ng 4 na ito. Malinaw na may mga taong sinadyang ipadala para guluhin siya. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Nagbibiro lang siya sa kanila. Ang 4 ay nagulat ng sabay sa narinig. Nagtinginan sila sa isa't isa. Wala namang nagpadala sa amin. Nagkataon lang na dumaan kami. Sino ang mag-aakalang makikita ka, magandang babae? Nang marinig nila ito, nakumpirma ni Shen Mengyao na ang 4 na ito ay mga ipinadala upang guluhin siya. Agad siyang sumigaw. "Tulungan niyo ako." Narinig ni Lu Chen ang sigaw ng tulong. Agad siyang nagkaroon ng direksyon. Kakakahanap niya sa direksyong itinuro ng boss. Hindi pa rin niya natagpuan si Shen Mengyao. Nang marinig ang sigaw ng tulong, tumakbo siya patungo sa pinagmulan ng tunog. Tinitingnan ni Shen Mengyao ang 4 sa kanyang harapan.
Alam niyang sila ay ipinadala ng ibang tao. Siguradong may mga tao sa likod nito. Nagkunwari siyang natatakot. Gusto niyang malaman kung sino ang tao sa likod nito. Dahil nag-ayos ng ganitong palabas. Siguradong tutulong ang tao sa likod kapag siya ay nasa panganib. Nang maisip ito, nagkunwari siyang natatakot at umatras. Ang apat na blonde na lalaki na nakapaligid sa kanya. Nang makita ang kanyang pag-atras sa takot, agad nilang naintindihan ang kanyang balak. Nang maisip ang susunod na plano, sila rin ay nakipagtulungan na magkunwari na sila ay masama at mapanganib. At lumapit kay Shen Mengyao. Sa oras na ito, si Lu Chen ay nakarating na sa dulo ng eskinita. Tinitingnan ang sitwasyon sa eskinita. Hindi siya agad umakyat para iligtas. Naghihintay siya ng pagkakataon. Isang pagkakataon na makakapagpatas ng kanyang magandang impresyon kay Shen Mengyao. Sa kanyang puso, alam niyang kung aakyat siya ngayon para iligtas si Shen Mengyao, siya ay magkakaroon ng kaunting simpatsya para sa kanya. Pero kung ililigtas siya sa kanyang pinakamasamang sitwasyon, siya na ang magiging tagapagligtas niya. Magiging mas malaki ang kanyang simpatsya. Nang maisip ito, lumipat siya sa likod ng basurahan at umupo. Maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw sa eskinita. Matagal nang pinagmamasdan ni Shen Mengyao ang paligid. Nang lumitaw si Lu Chen sa dulo ng eskinita, napansin na siya. Tumingin kay Lu Chen na nakaupo sa likod ng basurahan. Nagtatawa si Shen Mengyao sa kanyang isip. Nahulaan ang kanyang intensyon. Nagkunwari na mas natatakot. Huwag kayong lumapit. Lumapit pa ng kaunti. Baka sumigaw na ako ng tulong. Nagtinginan ang apat na may dilaw na buhok. Lumakad patungo kay Shen Mengyao. Nagsimula silang humawak sa kanya, pero nagkukunwari lang sila. Pinagmamasdan ni Shen Mengyao ang paglapit ng apat. Medyo kinakabahan. Nagmasid ng ilang sandali. Natuklasan na ang apat ay nagkukunwari lamang. Hindi naman talaga siya gumalaw. Agad niyang naisip na yun ay inihanda ng taong nasa likod. Nang maisip ito, tumingin siya sa likod ng basurahan. Agad na ibinaba ni Lu Chen ang kanyang ulo. Nakita ito ni Shen Mengyao at sumigaw ng tulong. Binuksan din niya ang kanyang kwelyo. Nagpakita siya ng anyong desperado. Nakita ito ni Lu Chen sa likod ng basurahan. Napagtanto niyang dumating na ang pagkakataon. Tumayo siya at tumakbo papunta rito. Sumigaw pa siya. Ang lakas ng loob niyong mga ito. Sa ilalim ng liwanag ng araw, naglakas loob kayong gumawa ng ganitong bagay. Nagtinginan ang apat. Agad nilang naisip na ito ang target na tao. Nagkatinginan sila at tumango. Nagkunwari silang walang pakialam at sinabi kay Lu Chen, "Batang ito, pinapayuhan kita na huwag makialam. Umalis ka na." "Ganun ba? Kailangan kong makialam sa bagay na ito ngayon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa niyo sa akin." Sinabi ni Lu Chen na may pagdududa. Lumakad siya patungo sa apat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Shen Mengyao. Tumingin si Shen Mengyao kay Lu Chen sa kanyang ekspresyon. May naramdaman siyang panginginig sa kanyang puso. Hindi siya nagmadaling umalis. Gusto niyang makita kung paano magpapakita ang limang tao. Hindi nagsalita ang apat nang marinig ang sinabi ni Lu Chen. Tumakbo sila patungo kay Lu Chen. Tumingin si Lu Chen sa apat na tumatakbo patungo sa kanya. Nakatayo siya ng kalmado sa kanyang lugar at hindi gumagalaw. "Nako, mas magaling pang magpanggap kaysa sa akin. Tawagin mo na lang akong 13 mula ngayon." Habang sinasabi ito, isang tao ang sumuntok patungo kay Lu Chen. Hindi pinansin ni Lu Chen ang suntok na ito. Ibinuko niya ang kanyang kanang kamay upang harangan. Sino ang mag-aakalang hindi nakayanan ng kanyang kanang kamay? Sa halip, tumama ito sa kanyang mukha dahil sa lakas ng suntok. Nakatayo si Shen Mengyao sa tabi at nanunood. Medyo hindi sila makapaniwala. Ang galing naman ng pag-arte na ito. Naisip niya na kung ang suntok na ito ay tumama sa kanyang mukha, siguradong mahuhulog siya. Nararamdaman ni Lu Chen ang matinding sakit sa kanyang mukha. Nang tumingin siya sa apat, nawala na ang kanyang dating kalmado. "Nako, hindi ko akalain na ang taong ito ay nasa huli ng antas ng lihim na lakas." Si Lu Chen ay lihim na nag-iisip ng mga puna sa kanyang isipan. Kanina, inisip niya na ang apat na ito ay mga simpleng tambay. Hindi niya ito pinansin. Kaya't ang suntok na ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagkalito. Matapos maayos ang kanyang posisyon, ang kanyang tingin sa apat ay naging mas seryoso. Gayunpaman, hindi binigyan ng apat si Lu Chen ng oras para tumugon. Lahat sila ay biglang sumugod. "Halika, magpatuloy sa pagpapanggap. Subukan mo ulit na magpanggap. Kanina, hindi ba't ang taas ng iyong yabang?" Ang apat ay patuloy na nakikipag-usap habang sila ay nakikipaglaban. Si Lu Chen ay nakakapagdepensa pa sa simula, pero habang patuloy ang laban, hindi na siya makapagdepensa. Nakakabaliw ito. 4 laban sa 1, wala nang respeto sa laban. Si Lu Chen ay naramdaman ng isang sipa. Sumigaw siya ng mga mura sa apat. Ang apat ay hindi pinansin ang nagagalit na si Lu Chen. Targetin ang ibabang bahagi ng laban. Pinapabalik si Lu Chen habang siya ay nagtatanggol sa sarili. Hindi niya maaring hayaan na masaktan ang mga sensitibong bahagi niya ng mga taong ito. Aba, hindi pwede yan. Habang nakikipaglaban si Lu Chen sa apat, nag-iingat din siya sa kanilang mga atake sa kanya. Si Shen Mengyao sa tabi ay nanonood sa eksenang ito. Pakiramdam niya ay walang masabi. Sino bang nakikipaglaban na may kamay na nakatikip sa lugar na yun? Ilang minuto ang lumipas. Si Lu Chen ay napinsala ng apat, may mga pasa sa mukha. Ang apat din ay nagkaroon ng maraming sugat. Si Shen Mengyao ay nakatingin sa 5 tao na ganito. Sa kanyang isipan, hinahangaan niya ang kanilang galing sa pag-arte. Hindi niya akalain na ang 5 ito ay gagastos ng ganito para sa kanilang pag-arte. Talagang nag-invest sila ng malaki. Lahat sila ay may mga pasa sa mukha. Tumingin siya kay Lu Chen na napapalibutan ng 4 na tao. Walang anumang emosyon sa kanyang puso. Sa halip, lalo pa siyang nainis kay Lu Chen. Nagpatuloy sa pag-arte. "Gusto kong makita kung hanggang kailan kayo mag-aartista." Iniisip niya sa kanyang isipan. Si Lu Chen ay nakatingin sa 4 na tao sa kabila na pagod at humihingal ng mga tao. Agad na napansin ang amoy ng tagumpay. Nagsimula ng umikot. Ang kasanayan ng pagsasama ng yin at yang. Sa sandaling siya ay ang kasanayan ng pagsasama ng yin at yang. Umabot sa sukdulan. Nang siya ay handa ng simulan, narinig niyang may nagsalita sa likuran. "Ano ang ginagawa ninyong mga ito? Ano ang ginagawa dito?" Lumingon ang 6 na tao. Nakita ang isang taong nakasuot ng uniforme na nakatayo sa bibig ng eskinita. May kasunod siyang 5 o 6 na tao na nakasuot din ng uniforme. Labis na nagulat si Shen Mengyao nang makita ang itsura ng taong yun. Hindi niya akalain na ang taong yun ay ako. Lumapit siya. Ikinwento niya sa akin ang mga nangyari kanina. Tumango ako pagkatapos kong marinig. Tumingin sa 5 tao sa eskinita. "Lapit kayong 5 sa akin." Tumingin si Lu Chen sa akin. Medyo hindi siya makapaniwala, pero sumunod pa rin siya.
Sa katunayan, mas malakas ako kaysa sa kanya, at may kapangyarihang nagpipigil. Kailangan niyang sumunod. Sumunod din ang 4 na magkakapatid na may dilaw na buhok. Wala silang takot sa kanilang puso. Nandito lang ang nakatatandang kapatid. Bakit ka natatakot? Sabihin mo nga, anong ginagawa niyo dito? Mabuti pang huwag kang magsinungaling. Kanina, sinabi na sa akin ni Ginang. Shen Mengyao. Ang 4 na magkakapatid na may dilaw na buhok, nagtinginan kami. Sa huli, sabay-sabay kaming tumingin kay Lu Chen. Hindi. Bakit niyo ako tinitingnan? Anong kinalaman ko dito? Tumingin si Lu Chen sa mga mata ng 4. Tanong na hindi maintindihan. Tumingin ako kay Lu Chen nang may pangasar at nagtanong. May lakas ng loob pero walang kakayahan. Nang marinig ang salitang ito, biglang nag-alala si Lu Chen. Hindi. Ano bang ginawa ko? Ano ang ibig sabihin ng may lakas ng loob pero walang kakayahan? Habang nagsasalita, sinabi niya ang mga nangyari kanina. Matapos kong marinig, tiningnan ko si Lu Chen sa kanyang seryosong anyo. Nagsalita ng may pangasar. Ang ibig mong sabihin ay, nakita mo ba ang 4 na yun na nang-aabala kay Ginang? Shen Mengyao, umakyat ka at maging bayani. Nakikinig si Lu Chen at tumango ng parang naiintindihan niya. Bakit hindi ka nagulat sa pulis? Kung hindi kami dumating sa tamang oras, ano ang dapat gawin sa 3? Kung nasaktan si Ginang, Shen Mengyao, ano ang dapat gawin? Kaya mo bang tanggapin ang mga resulta? Si Lu Chen ay nagatubili at hindi nakapagsalita ng matagal. Tinitingnan ko siya ng ganito. Sabi niya na may malamig na ngiti. Bakit? Hindi ko masabi. Paano kung ako na lang ang magsalita para sa iyo? Nahulog ka sa ganda ni Miss Shen Mengyao. Gusto mong samantalahin ang pagkakataon na siya ay nasa panganib para iligtas siya, at pagkatapos ay makuha ang kanyang puso. Tama ba? Nakikinig si Lu Chen habang sinasabi ko ang aking layunin. Agad siyang nahirapang magsalita. Ang kanyang mukha ay namula. Nakayuko siya at hindi makatingin kay Shen Mengyao. Si Shen Mengyao ay matagal nang alam ang mga balak ni Lu Chen. Tinitingnan niya si Lu Chen na nakayuko. Napakasaya niya sa kanyang puso. Nakita ko si Lu Yuan na ganito. Alam kong naabot ko na ang layunin. Lumiko ako at tumingin sa 4 na magkakapatid na may dilaw na buhok. Sabihin mo, ano ang nangyayari sa inyong 4? Ang 4 ay nagatubili at hindi nakapagsalita ng matagal. Lahat sila ay tumingin kay Lu Chen na nakayuko. Napansin ang mga tingin ng 4 na tao. Nakatingin si Lu Chen sa akin. Pinigilan niyang sabihin ang nais niyang sabihin. Maaari lamang siyang sumigaw sa kanyang isipan. Hindi. Hindi ko naman kilala ang 4 na ito. Bakit sila nakatingin sa akin? Kanina, sinabi ko ang kanyang layunin. Sa oras na ito, gusto na niyang magtago sa isang puwang sa lupa. Alam ng 4 na magkakapatid na blonde na dumating na ang tamang pagkakataon. Isa sa kanila ay lumapit kay Lu Chen at nagsabi, "Kapatid, sabi mo kagabi, natulungan kami ng 4 na magkakapatid na makakuha ng babae. Na kapag nagtagumpay, pakainin mo kami. Pero sa ganitong sitwasyon, huwag mong sisihin ng kapatid kung magbago ang isip." Nakatingin si Shen Mengyao kay Lu. Pakiramdam niya, niligtas niya ang isang tunay na lobo. Niligtas niya siya. Kung hindi man siya magpasalamat, ayos lang. Pero tinawag pa ang iba para guluhin siya. Upang makuha ang kanyang simpatsya. Talagang nakakainis. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita kilala, okay? Galit na nakatingin si Lu Chen sa kanya at sinabi, "Bakit ganito? Nagsasagawa pero hindi kayang aminin?" Tumingin si Shen Mengyao kay Lu Chen nang may pagdiriin at sinabi, "Hindi. Talagang hindi ko sila kilala." Tumingin si Lu Chen kay Shen Mengyao na may lungkot sa kanyang mga mata at sinabi, "Tingnan mo, nagmamadali ka na naman. Kapatid, huwag ka munang magmadali. Kung kaya nating gawin, kaya rin nating aminin, ayos ba?" Nang mga sandaling yon, may isa pang lumapit mula sa 4 na magkakapatid na may dilaw na buhok. Pinaikutan ang balikat ni Lu Chen at sinabi, "Kapatid, huwag ka nang magpanggap. Kapag tinamaan tayo, dapat tayong tumayo ng tuwid. Dahil nagawa na, kaya't kaya rin nating aminin, ayos ba? At saka kagabi, nag-inuman tayong 5. Nakalimutan mo na agad? Pati ang plano ngayon ay sinabi mo sa amin kagabi. Nakalimutan mo ba?" Nakikinig si Lu Chen sa kanya na tila taos puso. Kung hindi lang talaga siya hindi kilala sa 4 na ito. Akala ng lahat ay nag-inuman siya kasama sila kagabi. "Kapatid, kagabi, nag-inuman pa kami." Ang 2 tao pa ay lumapit at sabay na nagsalita. Tumingin si Lu Chen sa 4. Pagkatapos ay tumingin siya kay Shen Mengyao na nakatayo sa tabi. Nang makita ni Shen Mengyao na tinitingnan siya, agad siyang umiwas ng tingin ng may pagdiriin. Nang makita ito, naramdaman ni Lu Chen na siya ay labis na naaapi. Maliwanag na wala siyang ginawang masama. Maliwanag na nais lamang niyang maging bayani at iligtas ang magandang babae. Pero ganito ang nangyari. Tumingin siya sa akin na nakatayo sa tabi. Medyo mahina at walang lakas na ipinaliwanag. Talagang hindi ko kilala ang 4 na yon. Nakikita na. Talagang hindi ka pamilyar sa 4 na yon. Alam ko namang hindi pamilyar si Lu Chen sa 4 na ito. Ang 4 na ito ay ipinadala ko mismo. Paano siya makikilala nila? Nang marinig niya ito, agad na kumislap ang mga mata ni Lu Chen. Tumingin siya sa akin ng may pasasalamat. Pakiramdam niya ay parang matagal na kaming magkaibigan. Pero ang susunod kong sinabi ay nagpatambas sa kanyang puso. Ang puso niyang yon ay bumagsak sa kailaliman. Alright. Bagaman naniniwala akong hindi mo kilala ang 4 na yon. Pero kailangan pa rin sundin ang tamang proseso. Sumama ka sa amin pabalik. Pagkatapos sabihin ito, nag-wave ako ng kamay. Ang mga tao sa likod niya ay pinasakay ang 5 tao ni Lu Chen sa sasakyan. Tiningnan ko habang sumasakay na ang mga tao ni Lu Chen. Lumiko ako at tumingin sa nakatayo sa aking tabi. Sinabi ni Shen Mengyao na tila tinitimbang ako. "Miss Shen Mengyao, sapat na ba ang iyong pagtingin?" Nang marinig niyang direkta kong sinasabi ang mga bagay na yon, bigla siyang namula. Nang makita ko siyang ganyan, ngumiti ako. "Ayos na. Sumama ka rin sa akin pabalik at pag-usapan ang sitwasyon." Tumango si Shen Mengyao. Sumunod siya sa akin. Sa sasakyan, nakaupo sa passenger seat, tiningnan ako ni Shen Mengyao at nagtanong ng may pagkamausisa. Hindi ko inasahan. May ganito ka palang pagkakakilanlan. Nang marinig ko siyang nagsalita, ngumiti ako. "HMM. Marami kang hindi alam. Noong araw na yon, inanyayahan kitang magbigay ng sarili. Hindi ka pumayag. Ngayon, nagsisisi ka na, di ba? Hindi ko siya maaring sabihin. Ang pagkakakilanlan na ito ay para tapusin ang planong ito. Nakuha ko lang ito mula sa aking lolo." Ngumiti si Shen Mengyao. Wala siyang sinagot sa akin. Dumating kami sa lugar pagkatapos ng 20 minuto. Dinala ko ang ilang tao at ipinasok sila. Nang makita ni Shen Mengyao na nakatingin ako sa kanya, sinabi niya, "Hindi naman ako magiging katulad nila, di ba? Paano mangyayari yon? Sumama ka sa akin." Pagkatapos sabihin yon, dinala ko si Shen Mengyao sa silid ng interogasyon.
Ikinwento ni Shen Mengyao ang mga nangyari kanina. Kasama na rin ang tungkol kay Lu Chen na sumusunod sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ginoong Shen, ang ibig mong sabihin ay sinundan ka pa ng taong ito ng 2 araw? Oo, sa kabilang panig, si Lu Chen ay talagang tahimik na nagdurusa. Kahit anong paliwanag niya, hindi naniniwala ang mga interrogator sa kanyang mga sinasabi. Ginoo, mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Ang 4 na tao sa kabila ay malinaw na ang sinabi. Sila ay inutusan mo para guluhin si Ginoong Shen Mengyao. Kaya't pakiusap, magsalita ka ng totoo. Nakinig si Lu Chen sa sinabi niya. Saan pa ba hindi niya alam na siya ay natrap ng iba? Pero ano ang magagawa kung alam na niya? 4 na tao sa kabila. Siya lang mag-isa. Wala nang silbi ang anumang pagtutol. Kaya't kailangan na lang niyang aminin. Lahat ay kanyang sinang-ayunan. Sige, labis akong nagpapasalamat sa iyong pakikipagtulungan. Dahil sa iyong kilos na ito, lubhang nakakabala ito kay Ginang Shen Mengyao. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay at kaligtasan, kami ay magpapatupad ng detention sa iyo. Umamin si Lu Chen at tumango. Mabuti pang huwag mo akong bigyan ng ideya kung sino ang nag-trap sa akin. Kung hindi, pagkatapos kong lumabas, tiyak na papatayin ko siya. Sa kabilang dako, lumabas kami ni Shen Mengyao. Salamat sa iyong pakikipagtulungan ngayon. Hindi na maaga ang oras. Kung hindi, ihahatid na kita pauwi. Tumingala si Shen Mengyao sa madilim na langit. Tumingin siya sa akin at tumango. Salamat doon. Walang anuman.